Kwento, 7:00 ng gabi. Umuwi kaming mag-asawa galing sa overtime. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang 12 kamag-anak na nakaupo at naghihintay na ipagluto ko sila ng hapunan. Hinatak ng asawa ko ang kamay ko. Halika, sa labas tayo kakain. Natigilan ng buong pamilya ng asawa ko. Maynila, papatapos na ang buwan ng Setyembre. Ang kalangitan ay nagbabadyang umiyak. Hindi naman kalakas ang ulan, ngunit sapat na para manlamig ang mga damit ng mga taong nasa labas. Bandang uwian, usad pagong ang mga sasakyan sa kahabaan ng EDSA, ang busina ng mga kotse ay sumasabay sa patak ng ulan sa salamin. Sa mga ganitong oras, ang tanging gusto na lang ng isang taong galing sa trabaho ay makauwi, makakain ng mainit na kanin, maligo, at humiga. Ako nga pala si Hannah Reyes, 34 taong gulang noon, isang chief accountant sa isang trading company. Ang asawa ko ay si Mark Christian Mendoza, mas matanda sa akin ng 2 taon, at ang panganay na anak na lalaki sa angkan ng mga Mendoza. Siya ang head ng contracts department sa Primecore, ang kumpanyang itinayo ng biyenan kong lalaki na si Don Roberto Mendoza. Ilang taon na ang nakararaan. 5 taon na akong manugang ng pamilya Mendoza. Sa totoo lang, hindi ako yung tipong madiskarte sa salita o marunong mambola para lang makakuha ng pabor. Ang simpleng paniniwala ko lang ay mamuhay ng may respeto sa nakatatanda at pag-unawa sa nakababata. Ang kayang gawin, gagawin. Ang kayang palagpasin, palalagpasin. Sabi nga ng mga matatanda, ang pagpapakumbaba ay nagdadala ng kapayapaan. Naniwala ako dyan noon, ngunit kalaunan, naintindihan ko na kapag mali ang lugar ng iyong pagpapasensya, walang kapayapaang dadating. Ang tanging makikita mo lang ay ang unti-unting pagkaubos ng iyong pagkatao, araw-araw. Huling araw ng buwan noon, nagsasara kami ng mga libro sa kumpanya. At si Mark naman ay kailangang mag-review ng ilang malalaking kontrata. Mula umaga hanggang hapon, nakatutok ako sa computer hanggang sa hapdinan ng mga mata ko. Ang mga numero ay naglalaro sa paningin ko, isang maling linya lang, uulitin ang buong report. Lampas 6:00 na ng gabi nang matapos ko ang huling folder ng dokumento. Pinatay ko ang computer na pakiramdam ko ay may nakapatong na bato sa magkabilang balikat ko. 6:20 p.m. Tumawag si Mark. Bumaba ka na ba? Susunduin kita. Tiningnan ko ang labas. Umaambon sa ilalim ng ilaw ng poste at napangiti ako sa pagod. Pababa na ako. Ginabi ka rin ba ngayon? Huminga siya ng malalim sa kabilang linya. Oo, sunod-sunod ang meeting mula hapon. Nahihilo na ako sa gutom. Pagkasundo ko sa'yo, uwi na tayo. Kung walang nakahaing pagkain sa bahay, kakain tayo sa labas. Huwag ka nang magpilit magluto ngayon. Isang simpleng pangungusap lang, pero gumaan ang loob ko. Sa bahay ng mga biyenan ko, nakasanayan ko na kahit pagod. Kailangan kong pumasok sa kusina. Pero nang sabihin ng asawa ko na huwag na akong magpilit, parang biglang may humagod sa pagod ko sa buong araw. Grabe ang traffic pa uwi. Umuusad ang kotse ng patingi-tingi. Nakaupo ako sa passenger seat, yakap ang bag ko, at nakasandal ang ulo ko sa malamig na bintana. Tumingin si Mark at mahinang nagtanong, "Inaatake ka na naman ba ng ulcer mo?" Medyo sumasakit simula kaninang hapon, siguro dahil puro kape ang ininom ko imbes na kumain. Kumunot ang noo niya. "Kain tayo ng mainit na sabaw mamaya. Huwag mong itatago ang sakit at titiisin ng mag-isa." Tumango ako at hindi na nagsalita. Akala ko noon, magiging isang normal na gabi lang ito. Kapag pagod ang mag-asawa, kakain ng instant noodles, maliligo at matutulog. Ngunit hindi ko inaasahan na pagpatak ng 7:00 p.m., paghinto ng sasakyan namin sa tapat ng gate ng bahay, nakutuban ko na may mali. Maliwanag ang buong sala. Hindi ito ang mainit na liwanag ng isang bahay na naghihintay ng hapunan, kundi isang malamig na puting ilaw na tumatagos sa salamin ng pinto. Sa loob, may maririnig na nag-uusap, may halong mahihinang tawanan, at tunog ng mga tasa ng kape na binababa sa lamesa. Napahinto ako. "May bisita ba tayo?" Kumunot din ang noo ni Mark. Walang sinabi si Mama sa akin. Binuksan niya ang pinto. Pagbukas pa lang, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Punong-puno ang sala namin. Hindi lang 1 o 2 tao ang bumisita, kundi 12 kamag-anak mula sa side ng asawa ko ang siksikang nakaupo sa mga sofa. Ang biyenan kong babae, si Mama Letty, ay nakaupo sa gitna ng sofa. Tuwid ang likod at walang emosyon ang mukha. Sa tabi niya ay ang biyenan kong lalaki na si Papa Robert. Hawak ang kanyang kape.
Seryoso ang tingin. Ang hipag kong si Mia, naka-4 at hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa cellphone. Ang pinakapinuno ng angkan na si Tiyong Boyet, si Tita Tessie, ang pinsan ni Mark na si Paulo, ang asawa nitong si Chloe, at ilan pang mga kamag-anak ay naroon din. Sabay-sabay silang lumingon sa akin. Sa lamesa, tanging kape, isang platito ng mani, at ilang piraso ng biskuit ang nakapatong. Walang nakahaing hapunan, walang plato o kutsara, walang kumukulong sinigang sa kalan. Tiningnan ko ang kusina, at biglang nanlamig ang puso ko. Ang mga biniling gulay ay nakatali pa. Ang bangus ay nasa plastic pa rin at tumutulo ang malansang tubig sa counter. Ang karne ay nagyayelo pa sa lababo at ang mga kaldero ay nakataob pa rin sa lalagyan. Tiningnan ako ni Mama Letty mula ulo hanggang paa at tumaas ang sulok ng labi niya. Nandito na pala kayo. Maghapon kaming naghihintay dito ng buong pamilya para makita kung may natitira pa bang respeto at asal ang panganay na manugang ng bahay na ito. Pumunta ka na sa kusina at magluto ka ng hapunan. Ipakita mong marunong kang maging manugang. Parang may bumara sa lalamunan ko. Ma, bakit hindi po kayo nag-abiso sa akin? Ngayon lang po kami nakauwi ni Mark galing sa overtime. Kung alam ko po sanang may mga kamag-anak na darating, nakapaghanda po sana ako kaninang umaga o nakapag-order na po ng pagkain. Napangisi si Mia. Hindi pa rin tinatanggal ang mata sa cellphone. Nagsalita ka naman ate na parang, ang hirap-hirap magluto. Naka-aircon ka lang naman sa opisina. Hindi ka naman nagbubuhat ng semento para magreklamo ka ng ganyang pagod. Ibinaba ni Tita Tessie ang tasa niya. Mabagal ngunit may diin ang boses. Ang mga manugang talaga ngayon, nasanay sa ginhawa kaya lumalaking spoiled. Noong araw, kahit galing pa ako sa bukid, kapag may bisita, ako na mismo ang kusang papasok sa kusina. Wala nang kailangang mag-utos. Ngumiti ng matamis si Chloe. Naku, Hana, sige na, simulan mo na sa kusina. Nakakahiya naman sa mga matatanda kung paghihintayin pa natin sila ng matagal. Tayong mga nakababata, magpasensya na lang tayo para tahimik ang pamilya. Nakatayo ako sa gitna ng sala. Nakasukbit pa ang bag sa balikat. Basa pa ng ambon ang damit ko. At kumakalam ang sikmura ko. Hindi ako takot magluto. Ang kinatatakutan ko ay ang paraan ng pagtingin nila sa akin na parang may nagawa akong malaking kasalanan. Sa kwartong iyon, may 12 malulusog at malalakas na matatanda, ngunit lahat sila ay hinihintay ang isang babaeng kagagaling lang sa overtime na pumasok sa kusina para lang patunayan na marunong siyang maging manugang. Tumingin ako sa asawa ko. Hindi agad nagsalita si Mark, pero ang kamay niyang may hawak sa susi ng kotse ay mahigpit na nakakuyom at kitang-kita ang paglitaw ng mga ugat niya. Uminom ng kape si Mama Letty at nagpatuloy. Kahit ano pang posisyon mo sa labas o sa kumpanya niyo, wala akong pakialam. Pero pagtapak mo sa bahay ng mga Mendoza, dapat alam mo kung saan ka lulugar. Sobrang lamig at sakit ng mga salitang binitawan niya. Yumuko ako at pinilit kong huwag manginig ang boses ko. Naintindihan ko na ang hapunang ito ay hindi talaga para kumain. Isa itong patibong. At pagkatapos ng 5 taong pagiging manugang, sa wakas ay nalagay na rin ako sa gitna ng patibong na iyon sa harap ng buong angkan ng asawa ko. Hindi pa man ako nakakasagot sa biyenan ko, inayos na ni Tita Tessie ang pashmina sa balikat niya at tiningnan ako na parang isang batang walang pinag-aralan. Hana, prangkahan tayo ha. Ang babae, pagpasok sa pamilya ng asawa, dapat marunong magpakumbaba. Hindi naman malaking issue ang pagluluto, pero yung ugali mo, yun ang problema. Nandito ang mga matatanda, umuwi ka lang, isinumbat mo na agad ang pag-o-overtime mo. Hindi magandang pakinggan. Kinagat ko ang labi ko. Ang bawat salita niya ay parang maliliit na karayom na tahimik, ngunit pabaon na sumusugat sa akin. Tumingin ako sa paligid. Wala man lang ni isa sa mga kamag-anak namin ang nagsalita para ipagtanggol ako. May nakayukong umiinom ng kape, may kumakain ng mani, may nakatingin sa akin. Hinihintay kung paano ako yuyuko sa kanila. Sumandal si Mia sa upuan at nang asar. Si Ate Hana, accountant lang naman pero kung makaasta akala mo presidente ng Pilipinas sa sobrang busy na hindi man lang makapagluto ng hapunan. Ano nga tawag dito sa social media ngayon? Busy at a cosmic level. Ilan sa kanila ang mahinang natawa. Hindi malakas ang tawang iyon ngunit sapat na para mag-init ang mukha ko. Hindi ako galit dahil pinupuna nila ang pagluluto ko. Galit ako dahil ginagawa nilang katatawanan ang pagod ko. Ibinaba ni Paulo ang tasa niya.
kalahating nagbibiro. Naku, Hana, maganda naman na magaling ang babae sa career. Pero pag uwi ng bahay, dapat alam mo pa rin kung nasaan ang kusina. Kapag ang lalaki umuwi galing trabaho at walang mainit na pagkain, madaling makaisip ng iba yan. Hinampas ng mahina ni Chloe ang asawa niya at pilit na tumawa. Ano ba namang sinasabi mo? Pero Hana, sige na, pumasok ka na sa kusina. May isda, karne, at gulay na diyan. 12 tao lang naman. Mabilis mo lang mairaraos yan. Tayong mga babae, sa galing ng kamay nating napapanatili ang buong pamilya. Tiningnan ko si Chloe. Sabi niya tayong mga babae. Pero mula nang dumating ako, hindi man lang siya tumayo mula sa pagkakaupo niya. Ang sinasabi niyang galing ng kamay ng babae ay ipinapasa niya lang sa mga balikat ko. Tinanggal ko ang bag ko at ipinatong sa upuan. Dahan-dahan akong naglakad papuntang kusina. Umaamoy na ang lansa ng isda. Ang kangkong ay may mga lupa pa sa tangkay. Ang karne ay matigas pa sa bato. Hindi pa nakasaing ang kanin. Malamig ang kalan. At wala man lang ni isang kaldero ng mainit na tubig. Sa sandaling iyon, mas lalo kong naintindihan na hindi sila mga biglaang bisita. Kung biglaan lang, may magkukusa sanang maghiwa ng gulay, maghugas ng bigas, o maglinis ng isda. Imbes na ganon, iniwan nilang lahat ito bilang isang eksamen para sa akin. Hindi sila naghihintay ng pagkain, hinihintay nilang yumuko ako sa kanila. Lumingon ako at pinilit kong panatilihing magalang ang boses ko. Ma, kung magluluto po ako ngayon mula sa simula, aabutin pa po tayo ng higit 1 oras bago makakain. Kanina pa po kayong hapon naghihintay, baka po pwede akong mag-order muna ng ulam sa labas at saka na lang po ako magluluto ng sabaw. Ibinagsak ni Mama Letty ang tasa niya sa lamesa. Hindi natin kailangang umorder. May manugang sa bahay na ito. Tapos, kapag may bisita, bibili ka sa labas? Gusto mo ba akong pagtawanan ng mga tao? Natigilan ako. Tiningnan niya ako, palakas ng palakas, at palamig ng palamig ang boses niya. Sasabihin ko sa'yo, wala akong pakialam kung manager ka o supervisor sa labas. Pero pagtapak mo sa pamamahay ng mga Mendoza, tandaan mo, ang manugang ay hindi lang basta nagtatrabaho para kumita at matutulog pag-uwi. Bilang panganay na manugang, dapat alam mong asikasuhin ang lahat, marunong kang makiramdam sa mga matatanda. Doon na humakbang paharap si Mark. Ma, tama na. Isang iglap, tumahimik ang buong sala. Lumingon si Mama Letty kay Mark, nakakunot ang noo. Anong ginagawa mo diyan? Hayaan mo ang asawa mong pumasok sa kusina. O baka kailangan ko pang magpaalam sa'yo bago ko siya utusan. Tiningnan ni Mark ang mama niya, at pagkatapos ay inilibot ang tingin sa mga taong nakaupo sa sala. Hindi malakas ang boses niya, pero malinaw na malinaw. Ma, inimbitahan niyo ba sila dito para kumain? O inimbitahan niyo sila para litisin ang asawa ko? Agad na nanlamig ang paligid. Natigilan si Tiyong Boyet na hawak ang kanyang kape. Akmang magsasalita si Tita Tessie, ngunit umatras din. Napaangat ng tingin si Mia mula sa cellphone niya. Nanlaki ang mga mata. Ilang segundong natulala si Mama Letty bago namula ang buong mukha sa galit. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko lang matuto ng respeto ang asawa mo. Ilang salita pa lang, pumapalag ka na agad para ipagtanggol siya. Anong klasing lalaki ka? Nagpapa-under ka sa asawa mo. Ang salitang under sa asawa ay bumara sa lalamunan ko. Tiningnan ko si Mark. Natatakot na baka maipit siya. Natatakot na baka piliin na naman niyang manahimik, tulad ng mga nakaraang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Mabagal siyang nagsalita. Ipinagtatanggol ko kung ano ang tama. Hindi ako kumakampi ng walang dahilan. Si Hana ay nagtrabaho mula umaga, nag-overtime, at 7 PM na nakauwi. Kung nag-abiso ka, Ma, naghanda sana kami ng maayos. Pero tinawag mo ang buong angkan, iniwan mong hilaw ang mga pagkain sa kusina, at pinilit mo siyang magluto para sa 12 tao pagbukas niya ng pinto. Yan ba ang tinatawag mong respeto at asal? Ibinaba ni Papa Robert ang tasa niya. Mabigat ang boses. Mark, ikaw ang panganay. Ano man ang sabihin mo, dapat mong protektahan ang imahe ng mga magulang mo sa harap ng mga kamag-anak natin. Huwag mong palakihin ang issue na tungkol lang naman sa kusina. Tumingin si Mark sa tatay niya. Para sa inyo pa, issue ito sa kusina. Para sa akin, issue ito ng pagrespeto. Ang nakakawala ng respeto ay hindi ang pagtatanggol ko sa asawa ko. Ang nakakawala ng respeto ay ang pagtambay ng 12 malalakas at malulusog na matatanda
para hintayin ang isang babaeng galing sa overtime na ipagluto sila mula simula hanggang matapos. Tahimik ang buong kwarto. Rinig na rinig ko ang patak ng ulan sa bubong ng garahe. Sikip na sikip ang dibdib ko. Humapdi ang mga mata ko. 5 taong naging manugang. Hindi ibig sabihin na hindi ako nasasaktan noon pa. Pero ito ang unang beses na may nagsalita para sa mga pasakit ko, sa mismong harapan ng pamilya ng asawa ko. Nanginig si Mama Letty sa galit. Ganyan mo ba kausapin ang nanay mo? Ipinanganak kita? Pinalaki kita? Tapos ngayon ipapahiya mo ako dahil lang sa isang manugang? Tahimik si Mark ng ilang segundo. Nakita ko ang sakit sa mga mata niya, ngunit hindi siya nanlambot dahil sa sakit na iyon. Yumuko siya, kinuha ang bag ko, at hinawakan ang kamay ko. Kakain tayo sa labas, sabi niya. Natigilan ako. Tiningnan niya ako, mababa ngunit mariin ang boses. Gutom ka na. Bawal kang malipasan ng gutom dahil sa ulcer mo. Napatayo si Mia mula sa pagkakaupo. Kuya, iiwan mo ang buong pamilya dito dahil lang kay Ate Hana? Inimbitahan ni Mama ang lahat. Hindi ka ba nahihiya? Lumingon si Mark sa kapatid niya. Hindi ito dahil sa kanya lang, dahil ito sa nasanay na ang bahay na ito na ituring na obligasyon ang kabaitan niya. Kapag nagpapasensya si Hana, akala niyo kailangan niya talagang magpasensya. Kapag pagod si Hana, sasabihin niyo nag-iinarte siya. Pero simula ngayon, hindi ko nahahayaang masanay kayo sa ganito. Bumulong si Tita Tessie. Iba na talaga kapag nakapag-asawa na. Hindi na sumagot si Mark. Hinigpitan niya lang ang hawak sa kamay ko. Nang maglakad kami palabas ng sala, naramdaman ko ang bawat matang nakatitig sa akin. May inis, may gulat, at may pagkairita dahil ang manugang na akala nilang madaling apihin ay inilalabas ng asawa niya ng hawak kamay. Pagdating sa pinto, huminto si Mark pero hindi na lumingon. Kung gutom na kayo, pwede kayong mag-order ng pagkain. Ang mag-asawa ko, pagod at gutom din. At kailangan ding kumain tulad ng isang normal na tao. Pagkatapos magsalita, binuksan niya ang pinto at inakay ako palabas. Pagsara ng pinto sa likuran namin, naiwan ang ingay sa loob ng sala. At ang tanging narinig na lang ay ang manipis na pagpatak ng ulan sa labas. Nakatayo ako sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste. Ang kamay ko ay hawak pa rin ng asawa ko. Gumaan ang pakiramdam ko, ngunit nanginginig ang buong katawan ko. Alam kong sa paghakbang ko palabas ng bahay na iyon, sinindihan namin ang isang malaking bagyo. Ngunit kahit sa gabing iyon lang, sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, hindi na ako nag-iisa sa gitna ng laban. Hindi na ako inilayo ni Mark. Dumaan lang ang sasakyan sa 2 kalyeng basa ng ulan at huminto sa isang maliit na kainan ng lugaw at pares sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng mga puno ng nara. Ilang stainless na mesa lang ang nandoon, umihip ang hangin sa trapal at may nakasabit na dilaw na bumbilya sa harap. Sa kalagitnaan ng maambong gabi sa Maynila, ang umuusok na lugaw na may amoy ng pritong bawang at luya ay lalong nagpakalam sa sikmura ko. Pinagbuksan ako ng pinto ni Mark. Malambot na ang boses niya. Bumaba ka na, kumain muna tayo. Kapag nalipasan ka lalo, sasakit na naman iyan. Bumaba ako, nanginginig pa rin ang mga binti ko. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil napakabilis ng mga pangyayari. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakatayo pa ako sa sala ng mga biyenan ko, habang hinuhusgahan ng higit sa 10 pares ng mata. Tapos ngayon, nakaupo ako sa isang karinderya, sa tabi ng kalsada. Kaharap ang asawa kong siyang humila sa akin palabas sa lugar na unti-unting sumasakal sa akin. Ipinaghila ako ni Mark ng upuan at lumingon kay ate na nagtitinda. Ate, 2 arroz kaldo nga po, yung isa konti lang ang paminta at maraming bawang. Tumingin siya sa akin. Masakit po kasi ang sikmura ng misis ko. Naluha ako sa sinabing iyon. Sa kabilang bahay, walang sino man ang nagtanong kung gutom ba ako, kung masakit ba ang katawan ko, kung pagod ba ako. Tiningnan lang nila ako na parang isang makinang tagaluto. Pagbukas ng pinto, kailangang buksan agad ang kalan. Kailangang yumuko. Kailangang ngumiti ng tama at naaayon. Pero sa simpleng kainan na ito, ang isang simpleng pangungusap ng asawa ko na masakit ang sikmura ng misis ko ay sapat na para maramdaman kong tao pa rin ako. Yumuko ako at bumulong. Siguradong galit na galit si Mama sa ginawa mo. Nagbuhos si Mark ng mainit na tubig at iniusog sa akin. Alam kong magagalit din si Papa. Malamang pinag-uusapan na tayo ng buong angkan ngayon kung gaano tayo kawalang kwenta. Tiningnan niya ako.
Pagod ang mga mata ngunit buo ang loob. Hana, natatakot kang magalit sila. Pero may natatakot ba kapag nasasaktan ka? Nabilaukan ako ng emosyon. Inihain ang aros kaldo. Umusok ito at lumabo ang salamin ng mata ng asawa ko. Hinalo niya ito para lumamig ng kaunti at nilagay sa harap ko. Kain muna, tsaka na nating isipin ang iba. Sumubo ako ng kaunti. Ang init nito na gumapang sa lalamunan ko ay nagpagaan sa tiyan ko, ngunit mabigat pa rin ang puso ko. Tiningnan ko siya at hindi ko na napigilang magtanong, "Nagsisisi ka ba?" Nag-angat siya ng tingin. "Magsisisi saan?" "Dahil hinila kita palabas, dahil sinabi ko ang mga salitang iyon sa harap ni Mama at ng mga kamag-anak natin." Nanahimik siya sandali. Kumonti ang mga sasakyan sa kalsada, tanging ang patak ng ulan sa bubong ang naririnig. Tumingin siya sa lamesa. Bumigat ang boses niya. "Nagsisisi lang ako dahil hinayaan kitang tiisin ang mga ganyang bagay. Nang napakatagal, nanigas ako. Pakiramdam ko may nabasag sa loob ko. Hindi maingay pero sobrang sakit. 5 taong naging manugang. Nasanay na akong sabihan ang sarili ko na magpasensya. Kapag masungit ang biyanan, magpasensya. Kapag bastos ang hipag, magpasensya. Kapag mapanghusga ang mga kamag-anak, magpasensya. Akala ko ang pagpapasensya ang magpapanatili ng kapayapaan sa bahay, pero parang ang kapayapaang iyon ay para lang sa iba. Samantalang sa loob ko, matagal nang may nagwawalang bagyo. Bumuntong hininga si Mark. Sa totoo lang, narinig ko si Mama nakausap si Tita Tessie nung isang araw. Natigil ako sa pagsandok. Anong sinabi ni Mama? Tiningnan niya ako na parang natatakot na masaktan ako sa sagot niya. Sabi ni Mama, na-promote ka daw kamakailan at nagkakaroon na ng boses sa kumpanya ninyo. Baka raw balang araw, maliitin mo na ang pamilya namin. Sabi niya kailangan kang putulan ng sungay ng maaga para hindi ka sumakay sa ulo namin bilang manugang. Nanlamig ang mga kamay ko kahit hawak ko ang mainit na mangkok. Kaya pala ganun. WWW. Hindi mo ba inisip na gagawin iyon ni Mama ngayong gabi? Agad siyang sumagot. May bakas ng pagsisisi. Nung narinig ko si Mama, akala ko salita lang dahil sa inis. Hindi ko inaasahang tatawagin niya ang buong pamilya. Iiwan ang mga hilaw na pagkain sa kusina at hihintayin kang umuwi sa oras na pinakapagod ka. Mapait akong natawa. Parang may nakabara sa lalamunan ko. Kaya pala, hindi pala sila naghintay. Kasi ginabi ako at hindi sila makakain. Naghintay sila para makita kung susunod pa rin ako na parang tuta. Hindi sumagot si Mark, pero ang katahimikan niya ang nagsilbing sagot. Tumingin ako sa kalsada, ang mga ilaw ng sasakyan ay kumikislap sa basang aspalto. Mas lalong nanlamig ang damit ko sa ihip ng hangin. Bigla kong naalala ang tingin ng biyenan ko nung sabihin niya, "Pagtapak mo sa pamilya ng asawa mo, dapat alam mo kung sino ka." Ang sakit nung una, pero ngayon, nakaramdam na lang ako ng lamig. Sa paningin niya, hindi ako manugang. Lalong hindi ako asawa ng anak niya, nakasama nitong bumuo ng buhay. Isa lang akong tao na kailangang ibalik sa tamang pwesto, mas mababa, mas maliit, at walang boses. Hindi ba gusto ni Mama na na-promote ako? Tanong ko. Tumango siya. Narinig ni Mama nang ibalita ko kay Papa na pinagkakatiwalaan ka na ng boss mo. Akala ko magiging masaya sila para sa'yo. Pero pagkatapos noon, puro parinig na si Mama na ang mga babaeng kumikita ng malaki ay mabilis mang maliit ng pamilya ng asawa. Mapanglaw akong ngumiti. Kumikita ako para makatulong sa'yo sa pagbabayad ng loan natin sa bahay, para makatulong sa mga gastusin natin. Pero sa tingin niya, kasalanan pa pala yun. Inabot niya ang kamay ko sa ibabaw ng lamesa. Hindi yun kasalanan. Natatakot lang si Mama na mawalan siya ng kontrol sa'yo. Tiningnan ko ang kamay niya. 5 taon, maraming beses kong hiniling na sabihin niya ito. May mga oras na nagalit ako dahil ang bagal niyang makaintindi. May mga oras na nalungkot ako sa katahimikan niya. Pero ngayong gabi, habang nakaupo siya sa harap ko, pula ang mga mata sa pagod at pag-aalala sa akin. Alam kong nagtatalo rin ang isip at puso niya. Sa isang banda ay ang sariling ina, sa kabilang banda ay ang asawang matagal ng tahimik na nagtitiis. Ang isa ay ang utang na loob bilang anak, ang isa ay ang tama at nararapat. Sa buhay, may mga hirap na kapag hindi sinasabi, akala ng iba madali lang. Pero ang taong nasa gitna lang ang nakakaalam kung gaano ito nakakapunit ng pagkatao. Biglang umilaw ng sunod-sunod ang cellphone niya. Lumabas ang pangalan ni Mama, tapos Papa,
at sunod ay Mia. Hindi niya sinagot. Pumasok ang isang text mula kay Mia. Kuya, iuwi mo si ate ngayon din at pagsorihin mo siya. Sabi ni Mama kung ipapahiya niyo ang pamilya natin, magpapa-family meeting siya bukas at itatakwil kayo sa angkan. Nang mabasa ko iyon, kumabog ulit nang mabilis ang dibdib ko. Family meeting. Bumulong ako. Ang problema nating mag-asawa, laging nagiging problema ng buong angkan. Tiniklop ni Mark ang cellphone niya at inilapag sa lamesa. Napakakalmado. Kumain ka na. Pero, pinutol niya ang sasabihin ko. Hindi mabigat pero mariin. Kung gusto nilang mag-meeting, mag-meeting sila. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lang ikaw ang kailangang makinig. Tinitigan ko siya ng matagal. Mainit pa rin ang lugaw sa harap ko, pero hindi na nanginginig ang puso ko tulad ng paglabas namin ng bahay. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Hindi taong madaling magpatalo ang biyenan ko, lalo na nang mapahiya siya sa buong pamilya. Pero sa gitna ng malamig at maambong gabing iyon, naintindihan ko ang isang bagay, hindi ko na kailangang mag-isang humarap sa bagyo. Pagkatapos kumain, nagbayad si Mark at sumakay na kami ng sasakyan. Nang bumalik kami sa pamilyar na kalye namin, bumilis ulit ang tibok ng puso ko. Maliwanag pa rin ang bahay. Mula sa salamin, aninag ko ang mga anino ng mga taong siksikan pa rin sa sala. Huminga ako ng malalim. Tumingin si Mark sa akin. Natatakot ka ba? Tumango ako pero umiling din. Natatakot. Pero ayoko nang yumuko. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko bago buksan ang pinto ng kotse. Di pumasok na tayo. Nang huminto ang sasakyan sa gate, saktong 8:20 na sa orasan ng dashboard. Tumila na ang ulan, pero kumapit pa rin ang lamig sa buhok at balikat ko. Parang walang balak matulog ang mga tao sa loob. Mula sa pinto, nakita ko na nakaupo pa rin ang lahat sa sala. Umikot si Mark para hawakan ang kamay ko. Sa pagkakataong ito, hindi na gaanong nanginginig ang mga kamay ko. Siguro dahil alam kong kahit papasok ako sa isang kulungan ng mga leon, hindi na ako papasok ng mag-isa. Pagkabukas ng pinto, biglang namatay ang ingay sa loob. 12 pares ng mata ang muling tumitig sa aming mag-asawa. Nakaupo pa rin sa gitna si Mama Letty. Kasing lamig ng yelo ang mukha niya. Kalahati na lang ang laman ng tasa ng kape sa harap niya. Nakahalukip-kip si Mia at nakanguso, habang si Tita Tessie ay sinipat ako mula ulo hanggang paa, na para bang may ginawa akong napakalaking krimen. Peke at tuyo ang tawa ni Mama Letty. Bumalik din kayo. Masarap ba ang pagkain niyo sa labas? Pinaghintay niyo ang mga matatanda dito, habang kayong mag-asawa ay nagsusolo. Napakaswerte talaga ng pamilyang ito na nakakuha kami ng manugang na katulad mo. Kinagat ko ang labi ko, hindi pa man ako nakakasagot, ay nagsalita na si Mark. Pinaghintay niyo ba ang lahat para marinig ang sorry namin? O pinaghintay niyo sila para ituloy ang panlalait kay Hana? Nag-iba ang kulay ng mukha ni Mama Letty. Ibinagsak niya ng malakas ang tasa sa lamesa. May gana ka pang magtanong niyan? Ngayon, sa harap ni Tiyong Boyet, sa harap ng mga tita mo, hinila mo ang asawa mo at umalis kayo. Ako na nanay mo, hindi ko na alam kung saan ko itatago ang mukha ko sa hiya. Sumingit agad si Mia. Kuya, si Ate Hana na nga ang walang utang na loob tapos kinukonsinti mo pa. Gusto lang naman ni Mama na ipagluto niya ang mga kamag-anak natin. Sobra ba yon? Tiningnan ni Mark ang kapatid niya. Malamig ang boses. Mia, kung tingin mong hindi sobra yon, bakit mula hapon hanggang ngayon, hindi ka pumasok sa kusina para man lang maghugas ng gulay at isda? Nabulunan si Mia, namula ang mukha pero pilit na itinaas ang baba niya. Anak ako dito! Hindi ako manugang! Pagkasabi niya noon, parang may sumakal sa dibdib ko. Dahil lang pala sa salitang manugang, kaya pwede nang ibuhos sa akin ang lahat ng hirap at pagod sa bahay na ito. Ang kadugo at tunay na anak, pwedeng maupo at mag-cellphone lang. Pero ang manugang na pagod galing trabaho, kailangang patunayan ang utang na loob sa pamamagitan ng pagpapawis sa kusina. Bumuntong hininga si Tita Tessie. Puno ng panghuhusga ang boses. Naku, ang babae, nakikita sa ganda ng asal yan. Kung puro sagutan, nawawala ang swerte ng bahay. Hana, bata ka pa. Bilang payo lang ng isang nakatatanda, pagpasok sa pamilya ng asawa, huwag kang nakikipagkumpitensya. Magalang ko siyang tiningnan at sinagot, hindi po ako nakikipagkumpitensya, tita. Ang gusto ko lang po sana ay maabiso ako ng maayos. Kung may bisita, gusto ko rin pong makakain ng maayos na hapunan paggaling sa trabaho tulad ng lahat ng nandito. Pinutol agad ako ni Mama Letty. Huwag kang mamiloso po.
Pag nagsalita ang matatanda, makinig ka. Kung lalabas ka ng kusina ngayon, bukas, pwede ka nang lumabas sa pamamahay na ito. Sinasabi ko sa'yo, hindi nawawalan ang pamilya Mendoza ng babaeng marunong maging manugang. Ang salitang lumabas sa pamamahay ay bumagsak sa sala na kasing bigat ng isang sampal. Nanatili akong tahimik. Kusa kong naisara ang mga kamao ko, pero humakbang ng kalahati si Mark para harangan ako. Ang bahay na ito ay sa aming mag-asawa. Walang sino man ang may karapatang palayasin si Hana dito. Namatay ang ingay sa buong sala. Kitang-kita ko na sa isang pangungusap lang na iyon, nagbago ang reaksyon ng bawat isa. Wala na ang nagpapaawang mukha ng biyenan ko. Kumislap ang mata niya na may halong galit at pagdududa. Ang biyenan kong si Papa Robert na kanina patahimik ay biglang nag-angat ng tingin. Umayos ng upo si Paulo at nakagat ni Chloe ang labi niya. Tumikhim si Tiyong Boyet. Mark, hindi magandang pakinggan yan. Ang lupang ito ay pagmamay-ari ng mga Mendoza. Iniwan pa ito ng lolo mo. Ilang taon pa lang nakakapasok ang manugang natin? Bakit nagsasalita ka na parang kayong dalawa na lang ang may-ari niyan? Bumaling si Mark sa tiyuhin niya, kalmado pa rin ang boses. Kalahati lang ang tama sa sinabi niyo, tiyo. Totoong iniwan ng lolo ang lupang ito para kay Papa. Pero bago kami ikasal ni Hana, inilipat ni Papa ang titulo sa pangalan ko. Nung nagpakasal kami, nagbigay ang mga magulang ni Hana ng 2 milyong piso para ipatayo itong bahay. Ang natitirang gastos, inutang namin bilang mag-asawa sa bangko 5 milyon. Hanggang ngayon, buwan-buwan kaming nagbabayad. Itong bahay na tinatayuan nyo ngayon, mula pundasyon hanggang bubong, hindi ito basta tumubo dahil lang sa pangalang Mendoza. Bumigat lalo ang paligid. Ibinaba ni Papa Robert ang kape niya. Mark, dinadala mo ang usapang pera sa harap ng pamilya. Hindi ba nakakahiya? Tiningnan ni Mark ang tatay niya. Ayoko rin po sanang magkwenta, pero kung gagamitin ng lahat ang pangalan ng mga Mendoza para balewalain ang pawis at pera naming mag-asawa, kailangan ko itong linawin. Ngumisi si Mama Letty. Pera? Hindi mahalaga ang pera. Lupa ito ng mga ninuno natin. Pagtapak ng babae sa pamilya ng asawa, dapat alam niyang kahit maglabas pa siya ng kakarampot na barya, hindi iyon sapat para pumantay sa mga tunay na kadugo ng asawa niya. Mangiyak-ngiyak ako nang marinig ko ang kakarampot na barya. Ang 2 milyon ng mga magulang ko ay katas ng buong buhay nilang ipon, ibinenta pa nila ang maliit na sakahan nila sa probinsya para matulungan ako. Kaming mag-asawa, kinakaltasan ang sweldo kada buwan para lang mabayaran ang bangko. May mga araw na hindi ako makabili ng bagong damit. Hindi makapagpalit si Mark ng sirang sasakyan para lang hindi kami madelay sa utang. Tapos sa bibig ng biyenan ko, isa lang itong kakarampot na barya. Ngumisi si Paulo. Ang galing talagang magkwenta ni Insan. Kaya siguro accountant ang pinakasalan mo. Lahat kinukwenta at ginagawang pera. Tiningnan ko siya ng diretso. Paulo, hindi ito pagiging makuwenta. Ito ay pagtatanggol lang para hindi angkinin ng iba ang pinaghirapan namin at gawing parang utang na loob pa namin sa kanila. Mabilis na sumingit si Chloe. Pilit nagpapagaan ng sitwasyon. Naku Hana, masyadong matigas yung pananalita mo. Pamilya tayo. Bakit kailangang sukatin at hati-hatiin ng ganyan? Sinagot siya ni Mark para sa akin. Nung naghuhulog kami sa bangko, walang nagsabing, pamilya tayo, tulungan na natin kayo. Ngayong buo na ang bahay, biglang ginagamit ang salitang pamilya para ipagkaila na asawa ko ang may-ari nito. Yun ang totoong panggagamit kung saan lang kayo nakikinabang. Tumayo bigla si Mama Letty, pulang-pula ang mukha, idinuro ako. Simula nung pinakasalan ka ng anak ko, natutong sumagot ng ganyan si Mark sa mga magulang niya. Akala mo ba dahil kakampi mo ang asawa mo, panalo ka na? Tingnan natin kung sino ang kakampihan ng buong pamilya. Hindi ako sumagot. Biglang nakaramdam ng kakaibang kapayapaan ang loob ko. Dati, tumaas lang ang boses ng biyenan ko. Nakokonsensya na ako. Pero ngayong gabing idinadamay na niya ang buong pamilya para takutin ako. Naisip ko, kailangan lang ng isang tao ang buong pamilya sa likod niya. Kung alam niyang sa sarili niya, wala na siyang katwiran. Hinigpitan ni Mark ang kamay ko. Hindi ko kailangang kampihan ako ng buong pamilya. Ang kailangan ko lang ay walang aapak sa asawa ko sa loob mismo ng bahay na itinayo naming dalawa. Wala nang nakapagsalita. Tumigil na ang ulan sa labas. Pero ang lamig ay kumalat na sa bawat sulok ng sala. Tiningnan ko ang mga mukhang pilit nagtatago ng kanilang kaba sa likod ng pagiging matatanda. At sa unang pagkakataon,
nakita ko ng malinaw na ang simpleng hapunang ito ay unang patong pa lang ng balat. Sa ilalim nito ay may mga isyu tungkol sa bahay, pera, kapangyarihan, at mga lumang galit na hindi ko alam. Hindi ako halos nakatulog ng gabing iyon. Matagal nang patay ang mga ilaw sa bahay. Pero umuulit-ulit sa utak ko ang sinabi ni Mama Letty. Tingnan natin kung sino ang kakampihan ng buong pamilya. Kung sa iba, banta lang ito dala ng galit. Pero sa pamilya Mendoza, ang buong pamilya ay isang napakabigat na salita. Nakatalikod ako at nakikinig sa mga pagpihit ni Mark sa kama. Hindi rin siya makatulog. Siguro, mas mabigat pa ang dinadala niya kaysa sa akin. Dahil ang kalaban sa kabilang banda ay sarili niyang mga magulang. Sabi nila, ang kadugo ay hindi mapuputol. Pero may mga pagkakataong ang mismong kadugo ang siyang lubid na sasakal sayo. Kinaumagahan, lampas 8:00, tumunog ang cellphone ni Mark. Mama ang nakalagay sa screen. Tiningnan niya ako at sinagot ito, naka-loudspeaker. Malamig ang boses ni Mama Letty. 9:00 a.m. Pumunta kayo dito sa bahay ni Tiyong Boyet. Pinatawag niya ang buong angkan. Umattend kayong dalawa. Huwag kayong gagawa ng palusot. Kumunot ang noo ni Mark. Ma, anong meeting na naman to? Ngumisi si Mama. Kagabi, ipinahiya mo ako sa harap ng lahat. Ngayon, tuturuan ka ng leksyon ng mga matatanda. Panganay na anak na lalaki, papahila lang sa asawa sa gitna ng sala? Walang ganitong kahihiyan sa pamilya natin. Tapos, ibinabana niya ang linya. Nakaupo ako sa gilid ng kama, magkasalikop ang mga kamay. Sa isang banda, gusto kong sabihin sa asawa ko na wag na kaming pumunta. Pero alam ko, kapag hindi kami sumipot, lalo nilang sasabihin na sinusulsulan ko si Mark. Sige, dahil nandito na rin lang ang bagyo, hindi ko na kayang iwasan. Tumayo ako at nagpalit ng isang mapusyaw na polo shirt at itinali ko ng maayos ang buhok ko. Tiningnan ako ni Mark sa salamin. Kung ayaw mong sumama, huwag kang pumunta. Umiling ako, sasama ako. Gusto kong marinig kung anong kasalanan na naman ang ibibintang nila sa akin. Pagkatapos ng hapunan kagabi, tumango siya. Hindi na siya nagsalita. Pero paglabas namin ng bahay, mahigpit na mahigpit ang hawak niya sa kamay ko. Nasa isang maluwag na eskinita sa Quezon City, ang lumang bahay ni Tiyong Boyet, isang 3-story house. Sa harap, may matandang puno ng mangga at sa ilalim nito ay mga pasong may lantang orchids. Paghinto ng sasakyan namin, nakita ko na agad na puno ng mga motor at nakaparadang kotse ang kalsada. May ingay ng mga nag-uusap na nanggagaling sa loob. Pero pagpasok namin ni Mark, biglang humina ang ingay. Punong-puno ang sala ni Tiyong Boyet. Ang mga matatanda ay nakaupo sa mga kahoy na upuan, habang ang mga nakababata ay nasa mas mababang pwesto. May kape at tsaa sa lamesa na umaaso pa. Ang atmosfera ay parang hindi ka bumisita sa kamag-anak, kundi pumasok sa isang korte para litisin, kulang na lang ang martilyo ng piskal. Si Tiyong Boyet ay nakaupo sa gitna, payat, halos puti na ang buhok, at malalim ngunit matalim ang mga mata. Sa tabi niya si Mama Letty, medyo maga ang mata na parang galing sa iyak, pero mariin ang kagat sa labi. Si Papa Robert ay tahimik lang na may hawak na rosaryo. Pagkakita sa akin ni Mia, umiwas siya ng tingin, parang siya pa ang naging biktima. Ibinaba ni Tiyong Boyet ang kape niya at tiningnan si Mark. Mark, tatanungin kita ng diretsahan. Totoo bang dahil lang sa asawa mo, binabangga mo na ang buong pamilya natin? Nang marinig ko ang dahil lang sa asawa mo, nanlamig ang puso ko? Sa bibig nila, ang pagprotekta ng isang asawang lalaki sa kanyang misis ay biglang naging isang malaking krimen, habang ang pagpuwersa ng buong angkan sa isang pagod na babae para magluto ay tinatawag nilang respeto. Mabagal na sumagot si Mark. Hindi ko binabangga ang pamilya. Hindi ko lang sinasang-ayunan na gawing katatawanan ang asawa ko sa harap ng lahat. Agad na kumuha ng panyo si Mama Letty at nagpunas ng mata, nanginginig at umiiyak na boses. Kuya Boyet, naririnig niyo ba? Mula nung pinakasalan niya yang si Hana, nag-iba na siya. Dati napakamasunurin ni Mark. Isang salita ko lang, susunod agad yan. Pero kagabi, sa harap ng napakaraming tao, hinawakan niya ang asawa niya at iniwan tayo. Bilang ina, hindi ko na alam kung saan ko itatago ang kahihiyan ko. Sumingit agad si Mia, puno ng hinanakit ang boses. Tiyong Boyet, hindi niyo po alam. Napakasama ng ugali ni Ate Hana ngayon. Na-promote lang ng konti, minamaliit na ang pamilya natin. Lahat ng sabihin niya sinusunod ni Kuya. May hiwalay siyang pera,
Pag may problema ang pamilya, nagtatago siya, pero kapag bahay na ang usapan, ang bilis niyang sabihin na, pag-aari nilang mag-asawa yon. Tiningnan ko ang hipag ko. 25 years old pa lang siya. Hindi pa nga niya nasubukang magbayad ng kuryente sa buhay niya. Pero kung makapagsalita tungkol sa pera naming mag-asawa, parang siya pa ang pinakadehado. Bumuntong hininga si Tita Tessie, mapanghusga ang tono. Sinabi ko naman sa'yo, Letty ang mga babaeng masyadong matigas, walang kapayapaang ibibigay sa bahay. Bilang manugang, dapat marunong kang lumambot at magpasensya. Hindi yung naghahanap ka pa ng patas na laban sa lahat ng bagay. Lahat ng lalaki, inilalayo niyan sa mga magulang, nanatili akong tahimik. Hindi dahil wala akong masabi, kundi dahil gusto kong marinig ang lahat. Nakalatag na ang entablado, kung sasagot ako agad, sasabihin na naman nilang bastos ako. Ngunit sa pagkakataong iyon, ibinaba ni Tita Tessie ang boses niya na nagpatahimik sa buong kwarto. Kung nakinig lang sana si Mark at pinakasalan si Vanessa, hindi sana tayo aabot sa ganito ngayon. Ang pangalang iyon ay parang isang malaking bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Lumingon ako kay Mark. Nakita kong nagtagis ang mga bagang niya at humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Vanessa Vanyasay. Narinig ko na ng palihim ang pangalang ito sa mga blind item at parinig ng biyenan ko noon, pero walang nagsalita ng diretsahan. Tuwing tatanungin ko, sasabihin lang ni Mark na nakaraan na at hindi na mahalaga. Pero ngayon, ibinalandra ang pangalang ito sa gitna ng family meeting sa harap ko mismo. Uminom ng kape si Tiyong Boyet bago nagsalita. Dahil andito na rin lang tayo, dapat malaman na rin ni Hana. Bago kayo kinasal, ikakasal sana si Mark kay Vanessa, anak ng may-ari ng Aguilar Ventures. Construction materials ang negosyo nila. Malawak ang koneksyon. 150 million pesos sana ang halaga ng kontrata nila sa atin noon. Kung natuloy ang kasal, napaunlad sana lalo ang Prime Corp ng mga Mendoza. Nanlamig ang bawat daliri ko. Dito na nagsalita si Papa Robert, kasing bigat ng bato ang boses. Halos handa na ang kasal noon. Plansado na ang lahat. Tapos, dahil lang sa maliit na bagay na hindi niya nagustuhan, kinansela ni Mark. Nawalan tayo ng kontrata. Tinalikuran tayo ng mga partners natin at doon nagsimulang bumagsak ang kumpanya. Tiningnan ni Mark ang tatay niya. Maliit na bagay? Papa, tinatawag niyo bang maliit na bagay yung pilitin akong pakasalan ng isang babaeng hindi ko na pinagkakatiwalaan? Nagalit si Mama Letty. Pero may pera ang pamilya ni Vanessa. May koneksyon. Malaki ang maitutulong sa pamilya natin. Ang tunay na lalaki, dapat marunong magsakripisyo para sa pamilya. Ikaw, sinira mo ang lahat tapos pinakasalan mo yan. Hindi na niya tinuloy ang sasabihin pero inirapan niya ako. Hindi na niya kailangang tapusin. Naintindihan ko na. Sa paningin niya, hindi ako ang babaeng pinili dahil sa pagmamahal. Isa lang akong pampalit na dumating pagkatapos masayang ang 150 milyong kontrata. Tuwid na tumayo si Mark, lumalim ang boses. Hindi ko ibebenta ang buhay ko para lang sa isang kontrata. Tumahimik ang buong sala. Hindi malakas ang pagkasabi niya, pero parang bumasag ito sa pader ng mga banal at mababait na taong nakaupo doon. Tiningnan ko siya. Magkahalong sakit at awa ang naramdaman ko. Kaya pala bago ako dumating sa pamilya Mendoza, mag-isa niya nang nilabanan ang buong pamilya niya. Kaya pala ang puot nila sa akin ay hindi nag-umpisa sa hapunang hindi ko iniluto kagabi. Nagsimula pala ito sa isang lumang pangalan, isang malaking kontrata at isang kasal na hindi nila naipagpalit sa pera. Nakaupo ako sa gitna ng buong angkan at naintindihan ko na hindi pala ako nililitis dahil sa pagiging hindi perpektong manugang. Pinapasan ko ang isang malaking utang na hindi ko naman inutang. Pagkatapos ng sinabi ni Mark, tumahimik ng ilang segundo. Pero ang katahimikang iyon ay hindi dahil alam nilang mali sila. Parang nag-iipon lang sila ng bala para ulitin ang paninisi. Si Mia ang unang bumasag sa katahimikan. Tumayo siya, pulang-pula ang mata at nanginginig sa galit. Palaging ikaw ang tama, kuya. Alam mo bang dahil sa pag-cancel mo ng kasal kay Ate Vanessa, nawala ang scholarship ko para mag-aral sa Singapore? Pinangakuan ako ng pamilya nila na pag-aaralin ako ng business administration tapos ipapasok ako sa kumpanya nila. Nawala lahat dahil sa'yo. Tapos ngayon, ipinagtatanggol mo pa yang si Ate Hana. Tiningnan ko ang hipag ko, nanlalamig at nasasaktan. Kaya pala sa tuwing tinitingnan ako ni Mia ng may pandidiri at pagiging masungit, hindi lang dahil ayaw niya sa akin.
Sinasabing ako ang naging dahilan kung bakit hindi siya nakapasok sa mundong dapat ay bubuksan sana sa kanya ni Vanessa, isang mas marangyang buhay. Ngumisi rin si Paulo. Oo nga naman, Mark. Simula nang i-cancel mo ang kasal mo kay Vanessa at pinakasalan mo si Hannah, unti-unting bumagsak ang kumpanya natin. Nawalan tayo ng partners. Nahirapan tayo sa cash flow. May mga bagay na mukhang hindi lang talaga sadya o coincidence. Lumingon ako sa kanya. Kung magsalita si Paulo, akala mo napakagaling sa negosyo, pero mabilis siyang umiwas ng tingin nang magtama ang mga mata nila ni Mark. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko na may hindi malinis sa sinasabi niya. Bumuntong hininga si Chloe, matamis pa rin ang boses. Hana, hindi naman sa sinasabi kong masama ka, pero ang babae, pagpasok sa pamilya ng asawa, nagdadala rin ng swerte o malas via. May mga manugang na pagdating, umaangat ang pamilya. Meron namang pagdating, puro gulo at malas ang dala. Sabi nga nila, may dahilan kung bakit may mga sinusunod na pamahiin ng matatanda. Halos matawa ako sa narinig ko. Hanggang sa pagbagsak ng kumpanya nila, ang malas ko pa rin ang sinisisi. Napaisip tuloy ako. Kung umulan siguro at nag-traffic, sasabihin nilang kasalanan ko kasi kaliwang paa ang una kong inihakbang palabas ng bahay. Tumango-tango si Tita Tessie. Tama yon. Ang halaga ng isang babae ay nasusukat sa swerteng dinadala niya sa pamilya ng asawa niya. 5 taon na dito si Hannah, pero hanggang ngayon, wala pa ring anak. Pagdating sa gawaing bahay, kailangan pa siyang utusan. Tapos inilalayo pa niya ang asawa niya sa mga magulang. Paano hindi malulungkot ang matatanda? Ang salitang wala pang anak ay parang punyal na itinarak sa puso ko. Ang pagkakaroon ng anak ay desisyon naming mag-asawa dahil may utang pa kami sa bangko, hindi pa stable ang lahat, at gusto muna naming makapaghanda bago magkaanak. Ngunit sa bibig nila, ito ay naging kapintasan ko. Huminga ako ng malalim at tiningnan sila isa-isa. Tatanungin ko po kayo ng diretsahan. Kung natuloy po ang kasal ni Mark kay Vanessa at nalaman ng buong pamilya ang pagiging party girl niya, yung mga kumalat niyang skandal na makakasira sa parehong pamilya, ano po ang ihaharap niyong mukha sa mga tao noon? Natigilan ng buong kwarto. Nagpatuloy ako. Malinaw at hindi nanginginig ang boses. Isang kasal na mula sa simula ay alam niyo nang may problema. Pero dahil sa 150 milyon na kontrata, ipinilit niyo pa rin? Sa totoo lang po, manugang po ba ang kailangan ng pamilyang ito? O isang business contract na nakasuot ng wedding gown? Walang nakasagot agad. Kumunot ang noo ni Tiyong Boyet. Napakagatlabi si Tita Tessie. Inayos ni Chloe ang strap ng bag niya at napalipat-lipat ng pwesto si Paulo na halatang hindi komportable. Hinampas ni Mama Letty ang lamesa. Anong alam mo para magsalita ng ganyan? Kahit paano, may dalang pakinabang si Vanessa sa pamilyang ito. May pera, may koneksyon, may malaking kumpanya. Ikaw, anong nadala mo? Yang bibig mong magaling sumagot sa biyanan? Nakita kong lumingon si Mark sa mama niya. Sa sandaling iyon, sobrang lamig ng mga mata ni Mark, na para bang may isang bagay sa puso niya na tuluyan ng napatid. Binigkas niya bawat salita. Gusto niyo ba talaga akong magpakasal sa taong hindi ko mapagkakatiwalaan para lang makipagpalitan ng kontrata at pera? Natigilan ng isang segundo si Mama Letty. Agad na sumingit si Papa Robert para sa asawa niya. Mac, ang lalaking may malaking hinaharap ay dapat marunong magsakripisyo. Ang buhay ay hindi lang puro pag-ibig o kawalan ng pag-ibig. Buong kumpanya at buong pamilya ang umaasa sa partnership na iyon. Sinira mo dahil lang sa ego mo? Tapos ngayon ang lakas pa ng loob mong magsalita? Tiningnan ni Mark ang tatay niya. Nakita kong nakakuyom ang mga kamao niya, pero nanatiling kalmado ang boses niya. Tinatawag niyo po iyang sakripisyo. Pero ako ang isinakripisyo niyo. Ang taong mabubuhay buong buhay niya sa isang kasal na walang tiwala ay ako. Sumeryoso si Tiyong Boyet. Mark, kapag nagsasalita ka ng ganyan, hindi mo naiisip ang angkan natin. Panganay kang anak pero sarili mo lang ang iniisip mo. Sino ang magbubuhat sa pamilyang ito balang araw? Tahimik si Mark ng ilang segundo. Kinuha niya ang cellphone niya sa bulsa at inilapag sa lamesa. Kung ganun, ipaparinig ko sa inyo ngayon kung ano ang tinatawag niyong totoong pagsasakripisyo at pagbubuhat sa pamilya. Namutla si Mama Letty. Mark, anong gagawin mo? Hindi sumagot si Mark. May binuksan siyang voice recording. Nung una, medyo maingay at mahina ang audio. Pagkatapos ay narinig ang boses ni Tita Tessie.
Medyo mas bata pakinggan kaysa ngayon, pero kasing talim pa rin. Kahit mahilig siyang mag-party o magloko, pakasalan muna tapos kontrolin na lang pagkatapos. Lahat naman ng anak mayaman may pagka-spoiled. Ang importante mapirmahan ang kontrata. Nanigas ang buong kwarto. Napatalon si Tita Tessie sa kinauupuan. Mark! Nirecord mo ako! Hindi nagsalita si Mark. Inilipat lang niya sa kabilang bahagi ng recording. Sa pagkakataong ito, boses naman ni Papa Robert. Napakalinaw kaya walang makakapagsabing na mali lang sila ng dinig. Ang reputasyon ay pwedeng bilhin, pero kapag nawala ang kontratang ito, doon tayo patay. Pakasalan muna, kung hindi na talaga magkasundo, pwedeng mag-anak muna tapos hiwalay na. Ang importante, magkadikit na ang dalawang pamilya. Nanlamig ang buong gulugod ko. Tiningnan ko ang biyenan ko. Ang lalaking laging nakaupo sa dulo ng lamesa para mangaral tungkol sa moralidad at dangal ng pamilya. 5 taon na ang nakalilipas, nagawa niyang ituring ang buhay ng sarili niyang anak na parang isang kalakal. Napaupo ng mabigat si Mia sa silya niya. Yumuko si Paulo. Wala na ang matamis na ngiti ni Chloe. Tiningnan ni Mama Letty si Mark na parang hindi siya makapaniwalang itinago iyon ng anak niya sa loob ng maraming taon. Pinatay ni Mark ang cellphone. Paos ang boses niya. Hindi ako nag-record para manira ng ibang tao. Ginawa ko iyon para may patunay ako sa sarili ko na hindi ako baliw, hindi ako walang utang na loob, at hindi ako ang sumira sa pamilyang ito tulad ng sinasabi nyo. Ilang taon akong nanahimik dahil nirespeto ko ang pagiging pamilya natin. Pero ngayong ginagawa nyo ng pain ng asawa ko para pagtakpan ng mga pagkakamali nyo, hindi na ako mananahimik. Ang bigat ng paligid na parang nakakasakal. Nakaupo ako sa tabi niya at bigla kong naintindihan ng lubusan. Hindi ako kinamumuhian ng pamilya Mendoza. Dahil hindi ako marunong sa gawaing bahay. Lalong hindi dahil sa hindi ko sila na ipagluto kagabi. Kinamumuhian nila ako dahil ako ang patunay na pinili ni Mark ang kanyang prinsipyo at dangal higit sa pera at interes ng pamilya. At sa loob ng 5 taon, ako ang pinagbayad nila sa utang na hindi ko naman inutang. Paglabas namin ng bahay ni Tiyong Boyet, hindi ako umiyak. Kakaiba nga eh. Ang mga masasakit na salita nila dapat sapat na para magpabagsak sa akin. Pero habang nasa biyahe kami pauwi, nakaramdam lang ako ng matinding katahimikan. Siguro, kapag matagal ka nang inaakusahan ng mali, at sa wakas ay nalaman mo ang tunay na rason, hindi natutulo ang mga luha mo. Napakabagal magmaneho ni Mark. Ang dalawa niyang kamay ay nasa manibela at nakatingin lang siya ng diretsyo. Alam kong magulo ang isip niya. Kailangan niyang harapin hindi lang ang mga kamag-anak niya, kundi ang sarili niyang mga magulang na nahubaran ng kanilang banal na maskara na matagal nilang isinuot. Bulong ko, "Huwag mong sisihin ang sarili mo." Ngumiti siya ng mapait pero walang saya sa ngiti niyang iyon. Hindi ko sinisisi ang sarili ko sa pag-cancel ng kasal. Sinsisi ko ang sarili ko dahil dinala kita sa pamilyang ito nang hindi ko sinasabi sa'yo ang buong katotohanan. Tiningnan ko ang bintana. Ang Maynila pagkatapos ng ulan, kuminang ang kalsada mula sa ilaw ng mga sasakyan. Sumagot ako ng mahina. May mga nakaraan na akala natin kayang ibaon, pero kapag hindi ito hinayaan ng mga tao na manahimik, lalabas at lalabas pa rin ito. Pagkatapos ng araw na iyon, bihira na kaming umuwi sa main house nila. Palusot ni Mark na busy siya sa trabaho, at ako naman, wala na talagang balak harapin pa ang mga mata ng biyenan ko. Tahimik ang bahay namin, pero walang peace of mind. Kapag umuuwi ako galing trabaho, nakikita ko ang gate, ang kusina, at ang sofa sa sala, naalala ko pa rin yung 12 tao na nakaupo at nag-aabang sa pagyuko ko. 3 araw ang nakalipas, isang tanghali ng Huwebes. Dumaan ako sa main house para kunin ang naiwang insurance documents ni Mark. Pagkapasok ko pa lang sa garahe, narinig ko na ang boses ni Mama Letty na may kausap sa phone sa sala. Mahina ang boses niya pero sapat na para marinig ko ang bawat salita. "Oo, ihanda mo na agad ang mga dokumento. Kailangang gawin natin ng mabilis bago pa makagulo si Hana. Ako na bahala sa mga pirma. Ang mahalaga maipasok ang pangalan ng mga taong may karapatan dito para mas madali na pagdating ng araw." Natigil ako sa likod ng pader, sobrang lakas ng tibok ng puso ko hanggang sa nag-buzz ang mga tainga ko. Maipasok ang mga pangalan ng may karapatan? Ako na ang bahala sa pirma? Hindi ako huminga. May sinabi ang kabilang linya na hindi ko narinig, pero nagpatuloy ang biyanan ko. Lupa ito ng mga Mendoza, hindi pwedeng nasa pangalan lang ng isang tagalabas na manugang nakapantay ng asawa niya.
Sikretuhin niyo muna. Huwag niyong ipapaalam kay Mark agad. Tahimik akong umatras at hindi ko na kinuha ang mga dokumento. Pagdating ko sa gate, napansin kong basang-basa ng malamig na pawis ang mga palad ko. Kung dati siguro ito nangyari, baka iisipin ko pang mali lang ako ng dinig. Pero pagkatapos ng hapunan at family meeting, hindi na ako ganoon ka-inosente. Kinahapunan, chinek ko lahat ng dokumento sa safety deposit box namin. Ang kopya ng titulo ng lupa, TCT, ang kontrata ng 5 million PHP loan sa bangko, ang deposit slip ng 2 million PHP mula sa mga magulang ko para sa paggawa ng bahay, at ang mga building permits, kumpleto pa rin lahat. Pero habang tinititigan ko ang mga iyon, mas lalo akong kinakabahan. Bago mag-alas 3 ng hapon, nag-ring ang cellphone ko. Isang unknown number kaya sinagot ko. Hello po, Ma'am Hannah. Ako po si Bea mula sa bangko ninyo. Ako po yung naka-assign sa housing loan account ninyo ni Sir Mark. Napaupo ako ng tuwid. Oo, Bea. Anong meron? Magalang ang boses niya ngunit medyo nag-aalangan. Tumawag po ako para lang i-verify ang isang dokumento para sa adjustment ng collateral property ninyo. May nagdala po kasi dito kaninang umaga ng special power of attorney pa. Mula kay Sir Mark, ino-authorize niya po si Mr. Roberto Mendoza na asikasuhin ang ilang proseso sa titulo ninyo. Dahil naka-mortgage pa po ang bahay sa amin, kailangan po namin i-verify sa inyong mag-asawa kung totoo ito. Nanlamig ang buong gulugod ko. Bea, pakiulit nga. Spa na pirma ni Mark? Opo, ang nag-submit po ng papeles ay si Mr. Roberto Mendoza, kasama si Mr. Paulo Mendoza. Sabi po nila, internal na usapan na po ito sa pamilya ninyo. Hinigpitan ko ang hawak sa cellphone. Pinilit kong pakalmahin ang boses ko. Bea, wala akong alam tungkol diyan at walang nabanggit ang asawa ko sa akin. Paki-hold muna lahat ng documents. Huwag na huwag kayong magpa-process ng kahit anong next steps hanggat hindi kaming mag-asawa ang personal na humaharap sa inyo. Tumahimik si Bea ng ilang segundo bago sumagot. Opo, naiintindihan ko po. Sa totoo lang po, napansin din ng head namin na parang magkaiba ang pirma dun sa original signature card niya sa amin, kaya ako po kayo tinawagan para i-verify. Maglalagay po ako ng urgent note at i-hold namin ang files. Pagkababa ko ng telepono, tinawagan ko agad si Mark. Nasa meeting siya pero dahil nakita niyang sunod-sunod ang tawag ko, lumabas siya para sagutin. Isang tanong lang ang ibinato ko. Nagbigay ka ba ng Special Power of Attorney, SPA, kay Papa? Para pakialaman ang titulo ng bahay natin? Tahimik sa kabilang linya. Pagkaraan ng 2 segundo, bumigat ang boses niya. Hindi, hinding-hindi. Si Papa at Paulo ang nag-submit kaninang umaga. Hindi na siya nagtanong pa. Diyan ka lang sa opisina mo. Susunduin kita. Didiretso tayo sa bangko. Wala pang kalahating oras, nasa bangko na kami. Ipinakita sa amin ni Bea ang kopya ng mga isinumiteng dokumento. Sa SPA, nandoon ang pangalan at pirma ni Mark. Sa unang tingin, parang totoo. Pero matagal ko na siyang kasama at alam ko ang bawat detalye ng asawa ko. Napansin ko agad na masyadong mahaba ang dulo ng stroke ng pirma at iba ang diin ng ballpen. Hinawakan ni Mark ang papel. Lumitaw ang mga ugat sa likod ng kamay niya. Hindi ko ito pirma. Tumango si Bea. Opo, kaya po namin na i-hold agad. Kung gusto niyo po, pwede kaming mag-issue ng incident report at i-flag ang account ninyo para maprotektahan. Suminggit ako. Bea, paki-issuehan mo kami. At pwede ba kaming humingi ng kopya ng buong file na sinabmit nila? Lumingon sa akin si Mark. Nakita ko ang umaapoy na galit sa mga mata niya. Pero sa pagkakataong ito, sinunod niya ako. Hindi na pwedeng puro sigawan at salita lang ang panlaban namin ngayon. Mga papel at ebidensya ang magpapaatras sa mga taong walang konsensya. Mula sa bangko, dumiretso kami sa law office. Notary public na nakatatak sa dokumento. Kinumpirma ng staff doon na sina Don Roberto at Paulo nga ang pumunta para magtanong tungkol sa proseso at nagsabing nasa out of town daw ang anak niya kaya gumawa sila ng SPA. Buti na lang hindi pa ito kumpleto dahil kailangan pa ng verification ng bangko. Paglabas namin ng notaryo, nakatayo si Mark sa silong. Nakakatakot ang sobrang lamig ng mukha niya. Hindi lang nila gustong sirain ang buhay natin. Gusto pa nilang nakawin ang bahay natin. Bumulong ako. Hindi lang gusto. Sinimulan na nila. Ngumisi si Mark ng mapait. Nakatingin sa mga papel na hawak niya. Akala ko yung nangyari sa hapunan ang pinakamasama na. Yun pala, cover up lang yon. Wala akong sinabi.
Isang kakaibang lungkot ang bumalot sa akin. Yung bahay na iyon, ako mismo ang pumili ng kulay ng tiles sa kusina, ng mga kurtina, ng mga pinggan. May mga buwan na kinakapos kami kaya tinitipid namin ang budget sa palengke. Hindi kami nagta-travel para lang mabayaran ng buo ang monthly amortization. Tapos para sa kanila, isa lang itong asset na pwede nilang ipangalan sa iba ng patago. Kinagabihan, nagmaneho si Mark papunta sa main house. Buong biyahe, wala siyang imik. Tahimik lang din ako. Pero mahigpit kong yakap ang mga dokumento sa dibdib ko. Maliwanag ang sala ng main house. Nakaupo si Mama Letty at umiinom ng kape. Katabi niya si Papa Robert, habang si Paulo naman ay may hawak na cellphone, mukhang chill at parang walang ginawang masama. Pagpasok ni Mark, inihagis niya ang mga dokumento sa glass table. Ang lakas ng tunog ng pagbagsak ng papel. Tiningnan niya sila ng diretso sa mata. Malamig pa sa yelo ang boses. Sino ang pumeke ng pirma ko? Pagkatapos ng tanong na iyon, sobrang tahimik ng buong sala. Nakaupo pa rin si Mama Letty sa sofa. Hawak ang kape, pero nakita kong nanginig ang mga daliri niya. Iniwas agad ni Papa Robert ang tingin niya mula sa mga papel, at si Paulo naman ay kunwaring nag-type sa cellphone, nagkukunwaring walang kinalaman sa nangyayari. Humakbang si Mark palapit. Uulitin ko, sino ang pumeke ng pirma ko? Kumunot ang noo ni Papa Robert. Mark, kung makapagsalita ka sa mga magulang mo parang nasa investigasyon ka ng pulis. Ngumisi si Mark, pero walang emosyon ang mga mata niya. Kung hindi to umabot sa bangko, hindi na ako magtatanong. Ikaw at si Kuya Paulo ang nag-submit ng mga papeles na ito kaninang umaga. At andito ang peking pirma ko. Paano mo gustong itanong ko to sa inyo para matuwa kayo? Ibinaba ni Mama Letty ang kape niya. Walang bahid ng hiya ang boses. Ang lupang yan, iniwan ng mga ninuno natin. Isinama lang namin ang pangalan ni Papa mo para maprotektahan ang ari-arian ng angkan natin. Anong mali doon? Yang si Hana? Ilang taon pa lang naging manugang. Gusto nang pumantay sa'yo sa titulo ng bahay. Para sa akin, hindi yun tama. Gusto kong masakal nang marinig ko yun. Hanggang sa puntong ito, hindi niya pa rin nakikita na ang pamemeke ng dokumento ay isang krimen. Sa paningin niya, basta gagamitin mo ang mga salitang ninuno o pamilya, nagiging tama ang isang maling bagay. Umigting ang panga ni Mark. Ang mali doon ay ginawa niyo ito ng patago. Ang mali doon ay peke ang SPA. At ang mas mali pa doon, ang bahay na inutang naming mag-asawa sa bangko ang bahay na may 2 milyon mula sa mga magulang ni Hana, na buwan-buwan naming hinuhulugan ni Hana, nang sabay ay tinatrato mo si Hana na parang bisitang nakikikain. Lang, napaangat ng tingin si Paulo at pilit pinakalma ang boses niya. Mark, huwag mo namang palakihin ang issue sa loob ng pamilya. Pareho kayong busy ni Hana. Si Tito Robert na nga ang nagkusa na maglakad ng mga papeles nyo. Anong masama doon? Baka nagkamali lang ng tingin yung taga-bangko sa pirma mo. Tiningnan ko siya ng diretso. Paulo, ang asawa ko mismo ang nagsabing hindi niya pirma yan. Tapos sasabihin mong nagkamali lang ng tingin ang taga-bangko? Ikaw at si Papa ang nagpasa niyan sa bangko. Ibig mong sabihin hindi mo alam kung saan galing yung pirma? Namutla si Paulo. Hindi pa siya nakakasagot ng sumigaw na si Mama Letty. Manahimik ka! Usapang pamilya ito ng mga Mendoza. Wala kang karapatang sumingit dahil manugang ka lang. Agad akong hinarangan ni Mark. Ma, asawa ko si Hana. Nasa pangalan niya ang bahay na yan. May pera siya dyan. May pawis siya dyan. Wala kang karapatang patahimikin siya. Nanginig sa galit si Mama Letty. Dinuro niya ang anak niya. Nabasag ang boses niya. Mula nang pinakasalan mo yan, nagbago ka na. Akala mo ba porket pinagtatanggol mo siya, panalo na kayo? Kung nakinig ka lang sana sa akin at pinakasalan mo si Vanessa, hindi tayo aabot sa ganitong nag-aagawan sa kapirasong papel at titulo ng bahay. Ang pangalan na naman ni Vanessa. Nakita kong lalo pang humigpit ang panga ni Mark at si Mama Letty ay tuluyan nang tinanggal ang kanyang maskara dahil pakiramdam niya'y na-corner na siya. Mayaman si Vanessa. May koneksyon, may malaking kumpanya na makakatulong para iahon ang pamilyang ito. Eh ang asawa mo? Lumingon si Mama sa akin nang nanlilisik. Anong maitutulong niya bukod sa pag-asta sa kumpanya nila at buwanang sweldo? Nanlalamig ang mga kamay ko habang nakatayo sa likod ng asawa ko. Sanay na ako sa kamalditahan ng biyenan ko. Biyenan ko. Biyenan ko. Pero sa tuwing magsasalita siya, para pa ring may bagong karayom na ibinabaon sa dibdib ko. Eksakto sa sandaling iyon,
Narinig namin ang tunog ng takong ng sapatos na palapit. Bawat hakbang, dahan-dahan na tumutunog sa tiles. Tumahimik ang lahat at napalingon sa pinto. Isang babaeng nakaputing dress ang pumasok. Payat siya, naka-low ponytail ang buhok, at napakanipis ng makeup. Maputla siya pero ang mga mata niya ay maliwanag at seryoso. Nakilala ko siya agad kahit hindi ko pa siya nakikita sa personal dahil nakita ko na ang mga luma niyang litrato na nakatago sa photo album ni Mark, si Vanessa. Agad na napatayo si Mia. Ate Vanya! Tumakbo siya at niyakap ito. Ang boses niya ay parang nakakita ng isang superhero na nagligtas sa kanila. Mabilis ding nagbago ang ekspresyon ni Mama Letty. Ang galit na mukha niya kanina ay napalitan ng pilit at gawa-gawang ngiti. Vanessa, tamang-tama ang pagdating mo. Halika, pasok ka. Upo ka dito anak. Tumayo din si Papa Robert para ipaghila siya ng upuan. At si Paulo naman ay may halong kaba at tuwa sa pagtingin kay Vanessa. Nakatayo lang ako doon. Sa kwartong ito, ilang minuto lang ang nakalipas. Isa akong legal na asawa na pinagtutulungan dahil lang sa pagiging manugang. Tapos ngayon, nang dumating si Vanessa, biglang nakalimutan ng pamilya ng asawa ko ang presensya ko. Sinalubong nila siya ng may ngiti, malambing na boses, at inalok pa ng silya parang siya ang manugang na matagal na nilang hinihintay. Pero hindi agad umupo si Vanessa. Inilibot niya muna ang paningin niya, at mas tumagal ang tingin niya sa akin. Walang halong pandidiri, walang halong pananadya. Tanging matinding pagod lang ang nakita ko sa mga mata niya. Hinawakan ni Mama Letty ang kamay niya. Mabuti at nandito ka na anak. Magulo ang utak ng Tito Boyet mo. Pagsabihan mo nga itong si Mark, kahit papaano may pinagsamahan din naman kayo noon. Pinutol siya ni Mark, hindi ganoon kalakas, pero sapat para mapahinto si Mama Letty. Huwag niyo nang idamay ang nakaraan dito. Narinig kong tumawa ng mahina si Vanessa, isang tawa na magaan pero mapait. Tita Letty, huwag kayong masyadong mag-assume. Hindi ako pumunta dito para balikan ang nakaraan. Binuksan niya ang kanyang bag at naglabas ng isang kulay abong folder, tapos ibinagsak sa lamesa. Ang tunog ng papel sa salamin ay nagpabago sa aura ng buong sala. Nung mamatay si Papa, ako na ang nagpatakbo sa Aguilar Ventures. Ang unang ginawa ko ay ang pag-review sa lahat ng lumang partners namin, kasama ang Prime Corp ng pamilya niyo. Umupo ng tuwid si Papa Robert. Anong ibig mong sabihin? Tiningnan siya ni Vanessa ng mahinahon. May bago kaming construction project. Kung magkakasundo tayo, pwede kaming mag-partner ulit sa Prime Corp para mag-supply sa amin. Pero ang kondisyon, kailangan munang ma-audit ang lahat ng nakaraang transaksyon. At ang taong dapat humawak ng project na ito mula sa Prime Corp ay walang iba kundi si Mark. Nagkaroon ng mga bulungan sa paligid. Kung andito si Tita Tessie, siguradong sasabihin niya na ang lumang pag-ibig hindi kinakalawang. Ang mga mata ni Mama Letty ay biglang kuminang. Binalingan niya si Mark na lumambot ang boses. Naririnig mo ba, Mark? Pinagkakatiwalaan ka pa rin ni Vanessa. Pagkakataon na natin ito, hindi araw-araw nangyayari ito anak. Kumapit pa si Mia kay Vanessa. Sabi ko na nga ba eh. Ikaw pa rin ang pinakamabait sa pamilya namin. Parang nadurog lalo ang puso ko sa narinig ko. Pwede kang laitin ng mga taong ito ng maghapon, pero oras na magkaroon sila ng pakinabang, biglang lalambing ang mga boses nila. Ang tinatawag nilang pagmamahal sa pamilya ay napakabilis magbago ng kulay parang langis na humalo sa tubig. Biglang bumaling si Vanessa sa akin. Malinaw ang boses niya narinig ng lahat. Hana, huwag kang mag-alala. Hindi ko kailangan ng lalaking may asawa na. Natigilan ang lahat. Ang ngiti sa labi ni Mama Letty ay nanigas. Nanlisik ang mga mata ni Papa Robert at biglang napatitig si Paulo sa mga dokumento sa ibabaw ng lamesa na parang may nararamdaman siyang hindi maganda. Ipinatong ni Vanessa ang kamay niya sa folder, kalmado ang boses, pero kasing talim ng labaha. Ang ipinunta ko dito ngayon ay hindi para bawiin si Mark. Ang gusto ko ay ang makuha ang buong kontrol sa mga pautang at atraso ng pamilya Mendoza sa kumpanya ng tatay ko mula pa noong ilang taon na ang nakakaraan. Pagkasabi noon ni Vanessa, ang buong sala ng main house ay biglang nawalan ng ingay. Si Mia na nakahawak pa kay Vanessa ay napatigil at ang ngiti nito ay natanggal parang isang bata na nakuhanan ng regalong akala niya ay sa kanya. Si Mama Letty naman, walang masabi. Masyadong mabilis magbago ang ekspresyon niya. Kanina lang ay tiningnan niya si Vanessa na parang isang superhero,
Pero pagkatapos sabihin nito na hindi ko kailangan ng lalaking may asawa na, gumuho ang mga pag-asa niya. Tumikhim si Papa Robert, pinipilit pakalmahin ang sarili. Vanessa, hindi ko gaanong naintindihan ang sinabi mo. Kung may bagong project, napakagandang pag-usapan ng partnership. Yung mga lumang issue, matagal na iyon. Umupo si Vanessa. Hindi siya umupo sa tabi ni Mama Letty kahit pa hinihila siya nito. Pinili niyang umupo sa tapat ni Papa Robert. Isang simpleng galaw pero sapat na para magbago ang sitwasyon. Hindi siya pumunta para maging isang masunuring pangalawang manugang. Pumunta siya doon bilang isang taong maniningil ng utang. Nakaraan na po iyon para sa pamilya niyo, pero hindi para sa kumpanya ko. Kumunot ang noo ni Paulo. Vanya, masyado namang mabigat iyang sinasabi mo. Ilang taon na tayong hindi nagkita tapos audit at dokumento agad ang bungad mo. Pamilya pa rin naman tayo dati. Lumingon sa kanya si Vanessa. Kalmado ang mga mata niya, pero nakita kong umiwas agad ng tingin si Paulo. Paulo, mahilig ka pa rin gamitin ang salitang pamilya para pagtakpan ng mga usapang pera ano? Parang isang sampal iyon kay Paulo. Napangiti ng alanganin si Paulo. Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Binuksan ni Vanessa ang folder at naglabas ng mga papeles at ipinatong sa lamesa. Pagkamatay ni Papa, ako ang pumalit sa Aguilar Ventures. Ang una kong ginawa ay nag-hire ng independent auditor para i-check lahat ng nakaraang transactions natin. Marami doon ay galing sa Primecore, lalo na noong bago at pagkatapos ng cancelled wedding namin ni Mark. Dito na humigpit ang hawak ni Papa Robert sa armrest ng upuan niya. Sumingit agad si Mama Letty, pilit na nilalambingan ang boses. Vanya anak, hayaan na nating mga lalaki o matatanda ang mag-usap sa negosyo. Nagagalak talaga ako at pumunta ka ngayon. Ilang taon na pero mahal na mahal pa rin kita. Kung hindi lang sana naudlot pinutol siya ni Mark. Mas pagod na ang boses niya ngayon kaysa galit. Huwag niyo nang balikan ang nangyari noon. Nakatayo ako sa tabi niya at may pakiramdam ng halo-halong sakit at pagtataka. Sakit. Kasi sa 5 taong pagiging manugang, hindi ako kailanman kinumbinsi ng ganoon kalambing ng biyanan ko. Pagtataka. Dahil ang taong pilit niyang nilalambing ay halatang hindi tinatanggap ito. Hindi tinitigan ng matagal ni Vanessa si Mark. Tumango lang siya ng konti at bumalik sa mga dokumento. Tita Letty, prangkahan na po tayo. Hindi po ako bumalik para ituloy ang anumang naudlot na pag-iibigan natin. May asawa na si Mark at nandito mismo sa harap ko si Hannah. Hindi ko po kailanman ibababa ang sarili ko para sumingit sa isang buo at legal na pamilya. Tiningnan ko siya. Ang sinabi niya ay hindi naman matamis. Hindi rin niya ako hayagang pinagtatanggol, pero nagpagaan ito sa dibdib ko. Sa loob ng bahay na ito, sa unang pagkakataon, may isang babae na hindi ako itinuturing na kalaban o sagabal. Pilit na tumawa si Mama Letty. Nako, ang layo naman ng iniisip mo, wala naman akong ganoong intensyon. Iniisip ko lang, baka sakaling dahil sa dati nating pinagsamahan at sa pinagsamahan niyo ni Mark, matulungan mo ang Prime Corp ngayon. Kung makakabangon ang kumpanya natin, lahat tayo ay makikinabang. Bahagyang ikiniling ni Vanessa ang ulo niya. Pwede ko kayong tulungan. Pero hindi ibig sabihin noon, hahayaan ko na gamitin niyo ulit ako. Tumahimik na naman ang buong kwarto. Binitawan ni Mia ang kamay ni Vanessa at lumiit ang boses niya. Anong ibig mong sabihin? Wala naman pong ginagawa sa'yo ang pamilya namin. Tiningnan ni Vanessa si Mia. May halong awa sa mga mata niya pero walang lambot. Mia, bata ka pa. Maraming bagay ang hindi mo alam. Pero hindi dahil hindi mo alam. Ibig sabihin walang ginagawang mali. Hindi na nakapagpigil si Paulo. Tumayo siya at nagsalin ng tubig pero medyo nanginginig ang mga kamay niya kaya may natapon na tubig sa gilid ng baso. Pansin na pansin ko yon. Kung ang isang tao ay malinis ang konsensya, hindi siya magpapanik ng ganyan kapag narinig ang salitang audit. Pilit na inayos ni Papa Robert ang sitwasyon. Vanessa, naiintindihan kita. Kakapasok mo lang sa management kaya gusto mong maging mahigpit. Pero ang partnership ay dapat nakatingin sa future. Kung palagi nating huhukayin ang nakaraan, mahihirapan tayong magkasundo. Mabilis na sumagot si Vanessa. Kung marumi po ang pundasyon, walang magandang future tito. Ang salitang yon ay nagpaalala sa akin sa kasabihan ng mga matatanda. Kung bulok ang bubong ng bahay, kahit gaano pa karaming chandelier ang ilagay mo, hindi mo masasabing maganda ang bahay. Nagpatuloy si Vanessa. Ang bagong project ng Aguilar Ventures ay kailangan ng distributor sa North. May network at experience ang Prime Corp, kaya ko kayo isinasaalang-alang.
Pero ang kondisyon, i-audit ang lahat ng lumang transaction, ilalabas ang lahat ng ghost expenses na dumaan sa mga middleman, at kailangang si Mark ang direktang humawak ng project mula sa Prime Core. Agad na tumingin si Mama Letty kay Mark, kuminang ulit ang mga mata niya. Narinig mo ba, Mark? Pinagkakatiwalaan ka ni Vanessa. Kung ikaw ang hahawak, may pag-asa pa ang kumpanya natin. Nang marinig ko ang salitang pag-asa, napapait ako. Kahapon lang sinabihan nila si Mark na walang utang na loob at sinabihan akong sumisira sa pamilya. Tapos ngayon, nang may bitbit na project si Vanessa, biglang naging tagapagligtas nila si Mark. Wala silang pakialam sa tama o mali. Ang mahalaga lang sa kanila ay kung mapapakinabangan ka pa nila o hindi. Malamig ang sagot ni Mark. Wala akong tatanggaping kahit na ano, habang hindi pa malinaw ang lahat. Napasimangot si Mama Letty. Mark, hindi ito ang oras para mag-inarte. Ang kumpanyang ito ay dugot pawis ng papa mo. Ito ang dangal ng mga Mendoza. Ngumiti ng mahina si Vanessa. Hindi pa rin po kayo nagbabago, Tita Letty? Kapag sinabi nyo na ang salitang dangal ng pamilya, inaasahan yung lahat ay yuyuko sa inyo. Napatigil si Mama Letty. Tinitigan siya ni Vanessa ng diretsyo. 5 taon na ang nakakaraan. Gusto niyo akong gamitin para makuha ang kontrata ng Aguilar Ventures. Sabi niyo kasal muna bago feelings. Ang importante mayaman. Ngayon, gusto niyo na namang gamitin ang pangalan ko para pilitin si Mark na bumalik sa kumpanya. At sa proseso, palalayasin niyo si Hannah. Hindi ba kayo pamilyar sa ganyang diskarte, tita? Nakita kong namutla si Mama Letty. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakahanap ng palusot o maisagot. Vanessa! Sigaw ni Papa Robert ng mahina. Manugang sana kita. Dapat marunong kang rumespeto at lumugar. Kapag kinakausap mo ang mga matatanda, kalmadong bumaling sa kanya si Vanessa. Nirerespeto ko po kayo. Kaya nga dinala ko ang mga papeles na ito sa inyo. Nang diretsyo imbes na sa abogado ko ibigay. Pero kung gusto niyo po ng usapang pamilya, sasabihin ko rin, ang pera ng kumpanya ni Papa, hindi ito parang hapunan sa lamesa ng mga Mendoza na pwede niyo lang ilatag at ligpitin kung kailan niyo gusto. Ang linyang ito ang tuluyang nagpaputla kay Paulo. Nakatayo lang ako doon, pero naghuhuramentado ang puso ko. Hanggang sa puntong iyon, naiintindihan ko na. Hindi dumating si Vanessa para agawin si Mark, lalong hindi para sagipin ang pamilya Mendoza nang walang kapalit. Pumunta siya para punitin ang telang nagtatago sa mga baho ng pamilyang ito. At siguro, sa likod ng telang iyon, mas marami pang basurang nakatago kaysa sa inakala ko. Tumingin si Mama Letty kay Vanessa, tapos ay lumipat sa akin. Sa mata niya, mayroong galit, pagkatakot at sobrang inis. Akala niya kapag dumating si Vanessa, magiging isa pa itong alas para paalisin ako. Pero ang alas na inakala niya, naging bomba na sumabog sa mismong mukha niya. Iniligpit ni Vanessa ang mga papel at tumayo. Magsasend ako ng official meeting invite sa Prime Corp. May kasamang auditor, mga abogado, at may documentation. Ang sino mang malinis ang konsensya, hindi kailangang matakot. Pagkasabi nito, tumingin siya sa akin at lumambot ng kaunti ang boses niya. Hannah, balang araw gusto kitang makausap ng personal. May ilang bagay na kailangan mong malaman. Bago pa ako makasagot, kinuha na niya ang bag niya at naglakad palabas. Ang tunog ng takong niya ay palayo ng palayo sa garahe. Walang nakaimik sa sala. Sinundan ko ng tingin ng babaeng nakaputing dress na nawala sa gate. Nakaramdam ako ng pagiging alerto at kaba. Hindi ko siya kaibigan, pero nung gabing iyon, sigurado ako sa isang bagay. Hindi na siya kakampi ng pamilya ng asawa ko. Kinaumagahan, habang nasa trabaho ako, may tumawag na unknown number sa cellphone ko. Pinagmasdan ko ang screen bago ko ito sinagot. Ilang segundo pa lang, may boses na ng isang babae sa kabilang linya. Hannah, si Vanessa to. Natigil ang kamay ko sa pag-type sa keyboard. Ano pong kailangan nyo? Kalmado ang boses niya. Gusto kitang makausap ng sarilinan. May mga bagay kasi na kapag sinabi ko sa harap ng mga Mendoza, siguradong ililihis nila ang usapan. Tumingin ako sa labas ng bintana ng opisina. Madilim ang kalangitan sa Maynila. Umulan ngunit hindi naman ganoon kalakas. Katulad ng langit, ganoon din ang nararamdaman ko kalahating gusto kong malaman. Kalahating ayaw ko nang makisali sa nakaraan ng asawa ko. Sumagot ako, kung tungkol po ito kay Mark, pwede mo nang sabihin sa telepono. Mahinang tumawa si Vanessa, pero puro pagod ang tawang iyon. Hindi ito agawan ng asawa. Wala akong panahon at hindi ganoon kababa ang tingin ko sa sarili ko.
Tungkol ito sa mga bagay na kailangan mong malaman para protektahan ang sarili mo. Nanahimik ako. Nagpatuloy siya. 9:00 a.m. bukas, sa isang coffee shop sa BGC. Isisend ko sa'yo ang address. Pwede mong isama si Mark kung gusto mo, pero tingin ko, bilang mga babae, mas magkakaintindihan tayo kung tayong dalawa lang. Tapos ay ibinaba na niya. Matagal kong hawak ang cellphone. Simula nang maging manugang ako ng pamilya Mendoza, nasanay na akong mag-ingat sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ibang tao. May mga naninigaw, may mga nakangiting nananakit. Kay Vanessa, hindi ko alam kung saan siya lulugar. Kahit na sinabi niyang, hindi ko kailangan ng lalaking may asawa na, mayroon pa ring maliit na kaba sa puso ko. Siya ang babaeng matagal nang pinanghihinayangan ng buong pamilya ng asawa ko. Nang gabing iyon, kinwento ko ito kay Mark. Matapos niyang makinig, nanahimik siya sandali. Sasama ako sa'yo. Umiling ako. Wag na. Gusto ko siyang makausap ng tayong dalawa lang. Kumunot ang noo niya. Naniniwala ka ba sa kanya? Hindi pa. Sagot kong totoo. Pero gusto kong malaman kung ano ang ebidensyang hawak niya. Kung nagsisinungaling siya, malalaman ko. Kung nagsasabi siya ng totoo, mas kailangan ko itong marinig. Tiningnan niya ako ng matagal. Sa huli ay sinabi niya, tawagan mo ako agad kapag may napansin kang kakaiba. Kinaumagahan, dumating ako sa meeting place, 10 minuto bago ang oras. Ang coffee shop ay nasa ilalim ng isang malaking puno, tahimik at amoy kape. Naupo ako sa isang corner, nakatalikod sa pader, at nakatingin sa pinto. Pagkatapos ng mga nangyari, wala na akong lakas ng loob na maupo ng maluwag sa mga pampublikong lugar ng hindi alerto. Eksaktong 9:00, pumasok si Vanessa. Naka-light blue na polo at black slacks, nakatali ang buhok, hindi gaya ng magarbong hitsurang palaging ikinukwento ng mga kamag-anak ng asawa ko. Mukha siyang pumayat, may kaunting eye bags pero tuwid ang tindig niya. Naupo siya sa harap ko, umorder ng tubig, at naglabas mula sa bag ng isang USB at isang lumang brown folder na naninilaw na ang mga gilid. Hindi ko hinawakan ito. Ngumiti ng mapait si Vanessa. Normal lang na magduda ka. Kung ako ang nasa lugar mo, hindi rin ako magtitiwala sa tinatawag ng pamilya ng asawa mo na almost manugang. Prinangkahan ko siya. Ano bang kailangan mo sa akin? Tumingin siya sa tubig niya. Gusto ko lang na huwag kang maging pangalawang taong gagawin nilang tau-tauhan at alipin. Natigilan ako sa sinabi niya. Binuksan niya ang folder at inilapag sa harap ko ang ilang bank statements, ilang lumang pictures, at isang handwritten statement. Yung tungkol sa pagiging party girl ko noon, totoo iyon. Hindi ko ide-deny. Bata pa ako noon, agresibo, gustong patunayan na hindi lang ako spoiled brat ng papa ko. Pero Hana, hindi ko iyon ginawa sa sarili kong kusa. Tahimik akong nakinig habang bumagal ang pagsasalita niya. Ang unang nagdala sa akin sa mga party na iyon ay si Paulo Mendoza. Sabi niya kailangan kong masanay sa kalakaran ng negosyo dito sa bansa. Nung una, dinner lang at kaunting alak para sa PR, pero naging mga bar, mga VIP room na may mga taong hindi ko kilala. Kasalanan kong masyado akong naging nagtitiwala. Pero nang gusto ko nang tumigil, may hawak ng mga pictures at videos si Paulo. Ginamit niya iyon para i-blackmail ako at piliting magpakita pa rin sa mga meetups na yun. Nanlamig ang gulugod ko. Bakit kanya inipit? Para ma-manipulate ang mga kontrata sa pagitan ng Aguilar Ventures at Primecore. Para hindi mag-ingat si Papa, para mas madaling ma-approve ang mga middleman fees at kickbacks. Itinulak niya ang bank statement papunta sa akin. Lahat ng gastusing ito ay nakasulat bilang PR expenses, transportation support, pero malaking bahagi noon ay pumasok sa mga dummy corporations ng mga kakilala ni Paulo. Tiningnan ko ang mga numero at nanghina ako. May daan-daang libo, may umaabot na sa milyon. Lahat ng iyon ay nakadate noong bago ang nakanselang kasal nila ni Mark. Kaya nang i-cancel ni Mark ang kasal, may napakagandang palusot na sila. Pagpapatuloy ni Vanessa, dumilim ang mga mata niya. Lahat ng sisi at utang ng Primecorp ay ibinato kay Mark, habang ang mga ninakaw nilang pera ay itinago na sa mga libro. Ang galit ng pamilya Mendoza kay Mark, ipinasa nila sa'yo. Kasi ikaw ang naging pamalit sa akin sa paningin nila. Wala akong masabi. Dati-rati, iniisip kong ayaw nila sa akin dahil hindi ako marunong sa gawaing bahay, hindi pa ako nagbubuntis, at madalas akong gabihin galing sa trabaho. Yun pala, sa likod noon ay ang mga ninakaw na pera.
mga utang, at mga kasinungalingang itinayo ng maayos. Kinuha ni Vanessa ang cellphone niya at pinatugtog ang isang audio recording. Boses iyon ni Mama Letty, malinaw, malambing pero nakakakilabot. Kapag nakasal na siya, ang pera ng pamilya nila ay pera na natin. Ang mga babaeng ganyan, spoiled lang, pero kapag tinakot, susunod din yan. Ang importante, magkadikit ang dalawang pamilya. Tumayo ang balahibo ko. Sa maliit na coffee shop na iyon, naririnig ko ang tunog ng pag-grind ng kape. Pero sa loob ko, parang may kung anong tuluyang nasira. Isang biyenang laging nagsasabi na ang manugang ay dapat magsakripisyo. Yun pala, mula pa simula, tiningnan lang niya ang manugang bilang pintuan, papunta sa pera at yaman. Pinatay ni Vanessa ang cellphone. Dati, galit ako sa sarili ko, kay Mark, at kay Papa, dahil sa ipinilit na kasal. Pero nang maglaon, naintindihan ko na ang pinakamatinong tao noon ay si Mark. Siya ang kumansela ng kasal, at iniligtas niya ako mula sa putikan, kahit hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na magpasalamat sa kanya. Tiningnan ko siya. Ang babaeng nasa harap ko ay hindi ko karibal o asawang inagawan. Isa siyang babaeng nagkamali, nagamit, at ngayon ay bumabalik para hingi ng hustisyang para sa kanya. Bakit mo binibigay ang lahat ng ito sa akin? Itinulak niya ang USB papunta sa akin. Kasi ikaw na ang target nila ngayon. Habang nakapangalan ka sa titulo ng bahay ninyo, hindi nila basta-basta makukuha ang assets ninyo. Kung masisira nila ang pangalan mo para maghiwalay kayo ni Mark, o palabasin na ikaw ang mali sa mga dokumento, mas madali nilang maaayos ito balang araw. Hinigpitan ko ang hawak sa strap ng bag ko. Alam mo kung anong balak nila? Kalahati lang. At alam ko rin ang strategy nila. Tinitigan niya ako. Ilang taon na ang nakararaan, ginawa rin nila akong taong sobrang mali at makasalanan para pagtakpan ang baho nila. Ngayon, kapag nagpadala ka sa galit mo at umiyak, sasabihin nilang sinisira mo ang pamilya nila. Kung mananahimik ka naman, unti-unti ka nilang itutulak palabas sa mga dokumento. Hinawakan ko ang USB. Napakaliit nito pero sa palad ko. Ang bigat nito ay parang isang tipak ng bato. Tumayo si Vanessa at isinukbit ang bag sa balikat niya. Hindi mo kailangang maniwala agad sa akin. Ibigay mo sa isang expert o lawyer para patingnan. Ang gusto ko lang, maalala mong tayong mga babae, huwag tayong mabilis magturingan na magkalaban, lalo na kung ang mga nasa likod natin ay ang mga taong gustong gawin tayong pawn sa laro nila. Pagkatapos, lumabas na siya ng coffee shop. Matagal pa akong naupo, nakatitig sa malamig kong kape. Sa labas ng BGC, ilang tuyong dahon ang nahulog sa kalsada. Naisip ko na ang buhay ng isang babae bilang manugang ay parang dahon ding iyon. Kung hindi ka aasa sa sarili mong ugat, isang hangin lang na may pangalang pamilya, reputasyon, o interes ay kayang-kaya kang liparin anumang oras. Kinahapunan, inuwi ko ang USB ni Vanessa. Itinago sa pinakadulo ng cabinet at ikinandado. Hindi ko muna ipinakita kay Mark. Hindi dahil gusto kong ilihim, kundi dahil magulo pa ang isip ko. Ang mga kinwento ni Vanessa ay parang isang pintong binuksan sa isang madilim at maalikabok na kwarto na kapag pumasok ka na, hindi ka na pwedeng magkunwaring hindi mo nakita ang kalat. Matagal akong nakaupo sa dining table, sa labas ng balcony umaambon na naman. Kakaiba ang panahon sa Pilipinas. Minsan hindi masyadong malakas ang ulan, pero sapat na para laging basa at malamig ang mga damit. Naisip ko si Mama Letty, ang mga mata niya kapag pinag-uusapan ng manugang, at yung recording niya, kapag nakasal na siya, ang pera ng pamilya nila ay pera na natin. Bigla akong nanlamig, hindi dahil sa simoy ng hangin, kundi naintindihan kong sa mata ng ilang matatanda. Ang mga manugang ay pumapasok sa pamilya hindi para mahalin, kundi para sukatin at timbangin kung magkano ang pakinabang sa kanila. Hindi pa man nakaka-recover ang utak ko, nag-vibrate ang cellphone ko. Message mula kay Ate Lani, isang close na katrabaho ko. Hana, nakita mo ba ito? Ikaw ba ang pinapatungkulan nila dito? Kasama ang isang screenshot? Kinabahan agad ako. Sa isang Facebook group ng angkan nila Mark, may isang taong nag-post blind item style. Pero halatang ako ang tinutumbok ng bawat salita. Kinukwento nito ang isang modernong manugang na nang-utos sa asawa para lumayo sa mga magulang. Hinawakan ang pera at kinamkam ang bahay ng asawa hanggang sa nagkasakit daw ang biyenang ina at kinailangang iswero sa ospital. Ang huling linya ay nakapanginig-lamig sa akin. Ang matalinong babae, nag-aalaga ng pamilya,
Ang demonyong babae. Sinusunog pati ang altar ng pamilya ng asawa niya. Binasa ko iyon ng paulit-ulit. Walang pangalan ko, pero lahat ng nasa angkan ng Mendoza ay alam kung sino ang tinutukoy. Sa baba nito ay ang dami ng comments. May mga nagsabing dapat maturuan ng leksyon niyang ganyang manugang. May mga nagsabing, ang anak nakalimutan ng nanay dahil sa asawa ay walang utang na loob. Mayroon pang nagsabing, ang tatanga na ilagay sa pangalan ng manugang, ang titulo ng bahay. Ibinaba ko ang cellphone. Masakit pero nakakapagtaka na hindi man lang ako umiyak. Siguro kasi alam ko nang hindi sila titigil. Pero kapag nakita mo ang dangal mo na ginagawang katatawanan at pinagpipiestahan ng iba, parang sinasakal ang lalamunan mo. Pagkaraan ng 10 minuto, nag-post din si Mia sa Facebook niya ng picture ni Mama Letty na nakahiga sa kama, namumutla, at may IV drip habang may gusot-gusot na tissue sa gilid. Ang caption, may mga taong papasok sa buhay mo para lang sirain ang lahat. Nasasaktan na si Mama, pero ayaw pa rin niyang manira ng kapwa. Natawa ako sa nabasa ko. Ayaw manira ng kapwa. Pero hinayaan niya ang anak niya na mag-post para husgahan ako ng buong mundo. Ang ganyang klaseng bait-baitan, sa mata ng iba, nakakaawa. Pero para sa mga taong nasa loob ng kwento, bawat patak ng dextrose sa picture na yan ay kutsilyong nakatutok sa akin. Sunod-sunod ang comments ng mga friends ni Mia. Kawawa naman si tita. Ganyan ba katapang ang ate mo? Kung ako yan pinalayas ko na yan. Hindi diretsyong sumasagot si Mia, pero laging pabitin na. Ayaw kong magsalita. Ipag-pray niyo na lang si Mama. Minsan, ang mga nangyayari ay mahirap intindihin ng mga outsiders. Mas naniwala ang lahat na isa akong masamang babae. Bandang gabi, nagpadala ng mahabang message si Chloe. Malambing pa rin pero puno ng tinik. Hana, alam kong may pinagdadaanan ka rin. Pero sa totoo lang, bilang asawang babae, hindi magandang tingnan na nagiging dahilan ka para talikuran ng asawa mo ang mga magulang niya. Payo lang, magpakumbaba ka na at mag-sorry kay Mama. Kahit gaano kagalit ang matatanda, mahal pa rin nila ang mga anak nila. Huwag mo nang palakihin ang issue. Ikaw lang din ang dehado sa huli. Pagkatapos kong mabasa iyon, ibinaba ko ang phone. Palakihin ang issue? Peke ang pirma ng asawa ko? Tahimik nilang kinakamkam ang bahay namin? Dinala ang buong angkan para litisin ako at siniraan ako sa social media. Sa paningin ni Chloe, lahat iyon ay maliit na issue. At ang pagprotekta ko sa sarili ko, ang tinatawag nilang pagpapalaki ng issue. Kinabukasan, pagdating ko pa lang sa opisina, hinatak ako ni Ate Lani sa gilid ng pasilyo, nag-aalangan. Hana, itatanong ko lang, may problema ba kayo ng pamilya ng asawa mo? Tiningnan ko siya. Bakit mo po naitanong? Bumulong si Ate Lani. Kaninang umaga kasi, may tumawag na nagpakilalang biyenan mo sa landline ng opisina. Nagpaparinig na materialistic ka daw. Pinipilit mo daw ang asawa mo na ipangalan sa'yo ang mga properties niya at idinahilan mo pa na naospital siya. Buti ako ang nakasagot. Paano kung iba? Nag-init ang tanga ko. Hindi lang sila sa pamilya naninira, ginugulo na rin nila ang trabaho ko. Nagpasalamat ako kay Ate Lani at bumalik sa desk ko. Ang monitor sa harap ko ay puno ng mga numero, pero hindi na iyon ang nakikita ko. Ang dangal ng isang babae, kung minsan, ay napakadaling wasakin ng iba. Kaunting kasinungalingan, mga picture na mukhang biktima, at paawang boses sapat na para batuhin ka ng ibang tao kahit wala kang ginagawa. Pagdating ng gabi, ipinakita ko kay Mark ang cellphone ko. Binasa niya ang bawat post, bawat text, bawat comment. Pagdating sa picture ni Mia kung saan nakaswero ang mama nila, inihampas niya ng malakas ang kamay niya sa lamesa. Ilalabas ko ang mga recording, ipapakita ko ang fake documents para makita nila kung sino ang tunay na naninira ng pamilya. Pinigilan ko ang kamay niya. Hindi pwede. Lumingon siya sa akin, pula ang mga mata sa galit. Hahayaan mo na lang bang ganito? Tinitigan ko siya. Hindi ako papayag, pero kung lalaban tayo agad, mas magtatagal ang mama mo sa ospital. Magpo-post na naman si Mia at lalong sasabihin ng pamilya natin na inaapi natin ang mga matatanda. Gusto mo silang mapatigil? Kailangan nating hayaan na ilabas pa nila ang mga baho nila. Nanahimik siya. Alam kong nasasaktan siya. Kahit ano pa man, ina niya iyon. Pero sa pagkakataong ito, kung lalambot kami, hindi lang isang plato o hapunan ang mawawala sa amin, kundi ang aming reputasyon, ang bahay, at ang buong buhay namin.
Mula noon, sinimulan kong isave ang lahat. Ang mga posts sa Facebook group, mga comment, ang message ni Chloe, ang pictures ni Mia, pati ang history call logs ng opisina ko. Ni-screenshot ko lahat, nilagyan ng petsa at oras, at isinave sa isang maliit na hard drive. Si Mark, nakaupo sa tabi ko at tahimik na pinapanood ako. Maya-maya, bumulong siya. Sorry, hindi sana kailangan na matuto kang protektahan ang sarili mo ng ganito. Huminto ako at tiningnan siya. Sabi nila, ang matuwid na puno ay hindi dapat matakot. Pero ang matuwid na puno, dapat marunong ding umiwas kapag may pumumutol dito. Tinawagan ko via video call ang kaibigan kong abogada, si Attorney Tricia. Nang marinig niya ang kwento, bumuntong hininga siya. Hana, hindi na ito usapang biyenan at manugang. Cyber libel, defamation, falsification of public documents, lahat yan pwede i-file kung may hawak kang ebidensya. Huwag kayong mag-aaway gamit ang luha. Kailangan may records, timestamps, ebidensya. Naiintindihan ko, Tricia. Sagot ko habang mahigpit ang hawak sa phone. Sinabihan niya pa ako kung ano ang dapat hati-hatiin na files. Ganoon ang ginawa ko, hanggang sa inayos din ni Mark ang ilang documents sa company na nakuha niya bago magkagulo. Napatunayan niyang may mga bogus or dummy corporation nga si Paulo, na sa halos 3 taon ay umabot na sa humigit kumulang 100 million PHP ang mga kinubra na pera na hindi malaman kung saan napunta. Lahat ng mga transaksyong ito ay pinirmahan at ina-approve pa minsan ni Papa Robert. Kaya pala walang tiwala si Vanessa sa kumpanya nila at gustong ipa-audit, lalo na sa lumang issue. Umaabot ang anomalya ng 280 million PHP. Bumuntong hininga si Mark nang malaman iyon. Ang daming bulok sa kumpanyang gusto nilang isagip ng buhay ko. Gabi na rin noong mag-text sa akin si Vanessa, padala ang ilang accounting records ng Aguilar Ventures na pwede naming isama. Huwag mong gagamitin agad. Maghintay ka ng tamang oras at tamang mga tao, sabi sa text. Tumawag ang biyenan kong si Mama Letty. Nire-record ko bago ko sinagot. Malamig pa rin ang boses. Huwag mong akalaing tapos na to kapag nanahimik kayo. Bumalik ka dito. Humingi ka ng tawad sa buong pamilya. Baka pwede pang ayusin to. Kung hindi, wag mo kaming sisihin kapag sinira namin ang reputasyon mo. Huminga ako ng malalim. Ma, kung gusto mong mag-usap tayo, mag-uusap tayo. Pero mangyayari lang iyon kapag kumpleto ang lahat ng tao, pati na ang mga ebidensya. Tahimik sa kabilang linya. Saka siya mapait na tumawa. Saan mo nakuha ang ganyang tapang? Manugang ka lang, pero magsalita ka parang abogado. Kasi nung pinakiusapan ko kayo gamit ang puso ko, sinabihan niyo akong bastos. Kaya ngayon, mga papeles na ang ipapakita ko sa inyo. Ibinaba ko ang tawag at itinago ang recording. Kinabukasan, nakaschedule na ang pinakahihintay na pulong sa Prime Corp. Pumasok kami ni Mark sa boardroom sa ika-8 palapag ng Prime Corp. Mainit ang araw sa labas, maganda ang panahon sa Metro Manila, pero pakiramdam ko nasa gitna ako ng unos. Bago kami pumasok sa pinto, tinanong ako ni Mark, "Okay ka lang?" "Okay ako." Hindi ako pumunta para makipag-away. Nandito ako para ilabas ang totoo. Sagot ko ng tuwid. Kumpleto ang mga tao sa loob. Nakaupo si Don Roberto sa dulo ng lamesa. Suot ang aserong kulay na suit. Sa tabi niya, si Mama Letty na nakaperlas, agad na iniwas ang mata niya pagkakita sa akin. Si Paulo ay nandoon din. Pati sina Chloe at Mia, na bagaman walang posisyon sa kumpanya, ay isinama nila para maging moral support. Nandoon din ang bankero na si Bea at ilang kinatawan ng bangko, at syempre si Vanessa at ang kanyang mga auditors at abogado mula sa Aguilar Ventures. Unang nagsalita si Papa Robert ng puno ng autoridad na para bang wala siyang ginawang kasalanan kailanman. Natutuwa ako na nagharap tayo ngayon. Nais kong ayusin natin ang mga hindi pagkakaunawaan para sa bagong partnership. Hindi ngumiti si Vanessa. Inilapag niya ang mga folder sa lamesa. Salamat, Tito. Pero bago ang lahat, may mga transaksyon kaming gustong liwanagin. Kumunot ang noo ni Don Roberto. Para saan pa? Ang nakaraan ay nakaraan na. Walang malinis na future kung marumi ang nakaraan. Madiin na sagot ni Vanessa. Dito na nagsimula ang presentasyon ng mga auditors ni Vanessa. Ipinakita sa screen ang mga bogus companies ni Paulo, ang mga peking addresses at resibo. Ipinakita rin na sa loob ng 3 araw ng payout, 70% ng pera ay binabato sa isang account ng kaibigan ni Paulo. Tumayo si Paulo. Hindi niyo pwedeng ilabas yan. Anternal dokumon dyan. Ngumiti ng malamig si Vanessa.
Kaya nga tayo nandito para i-audit eh. Nagmamadali ka ba, Paulo? Hindi pa nga tayo tapos? Itinuloy ang pag-project sa screen ng lahat ng malalaswang ghost expenditures na aabot lahat ng 280 million PHP. Dito na inilabas ni Mark ang mga file at ipinakita rin ang findings niya mula mismo sa internal documents ng Primecore na nagpapatunay na hindi lang dahil na-cancel ang kasal nila ni Vanessa, kaya sila nalugi dahil ninanakawan na pala talaga sila noon pa ni Paulo. Paano nyo nasisikmurang iturong ako ang dahilan ng pagbagsak natin? Sigaw ni Mark. Tahimik ang lahat. Pulang-pula ang mukha ni Paulo. Si Don Roberto ay nakatulala, pero hindi pa rito natatapos. Umusad na ang meeting sa isyu ng aming bahay. Tumayo si Bea mula sa bangko at inilahad ang peking SPA na isinumite ni Don Roberto at Paulo. Totoo po ba ito? Tanong ni Bea kay Mark. Pinalaki sa screen ang SPA at ang peking pirma. Hindi ako pumirma niyan, sagot ni Mark. At kung tatanungin niyo kung kaninong ideya ito, itanong niyo kay Papa at kay Kuya Paulo na personal na nagpunta sa bangko. Hindi na nakapagsalita si Don Roberto. Sumingit si Mama Letty na sumisigaw na, "Pamilya tayo. Kung idinagdag namin ang pangalan ni Papa mo diyan para maprotektahan kayo. Ano bang masama doon? Bakit ipinapahiya niyo kami sa harap ng ibang tao?" At dito na ako tumayo. Humarap ako ng tuwid at tiningnan silang lahat. Inilabas ko ang mga screenshots, ang mga post sa Facebook group ng angkan, ang picture ni Mia sa ospital na may kasamang malisosyong caption, ang mga text ni Chloe, at ang record ng pagtawag ni Mama Letty sa opisina ko. Inisa-isa kong ibinasa at isinalaysay kung paano nila winasak ang reputasyon ko sa loob at labas ng kumpanya. Nanginig sa galit si Mama Letty. Bakit mo dinadala ang isyu ng pamilya dito? Hindi ito isyu ng pamilya, Mama. Mga ebidensya ito ng paninirang puri na pwede ko ikaso sa inyo anumang oras. Nang ginamit niyo ang pangalan ko para ipahiya ako, wala akong choice kundi ilabas din ang mga ebidensyang ito para protektahan ang sarili ko. Matapang kong sabi. Nag-play pa ng audio file si Vanessa tungkol sa plano nilang sirain ang pagsasama namin para madaling palayasin ako at bawiin ang bahay. Umiyak si Mia ng malakas. Hindi ko alam. Sinabihan lang ako ni Mama na mag-post para kaawaan siya. Hindi ko alam na may peking dokumento silang pinapapirma. Hagulgol ng kapatid ni Mark. Hinarap ni Mark si Mama Letty. Pera ba talaga at kapangyarihan ang gusto nyo kaysa sa pamilyang matino? Namutla si Mama Letty at umiling-iling. Ginawa ko ito para sa pamilya. Para sa inyo. Dito na ako dahan-dahang humubad ng wedding ring ko sa kanang daliri. Ang singsing na ito, ibinigay sa akin ni Mama Letty noong unang araw ko bilang manugang. Sabi niya noon, ito ang magpapatunay na isa na akong Mendoza at dapat ko itong pangalagaan. Inilapag ko ang singsing ng banayad sa ibabaw ng glass table sa harap ni Mama Letty. Ang mahinang kalampag nito ay parang isang pintong sumara ng tuluyan. Ma, ibinigay mo ang singsing na ito sa akin bilang pagtanggap na ako'y isa ng Mendoza. Naniwala ako na tinanggap niyo ako. Tinanggap ko lahat ng panlalait at pagpaparaya para sa katahimikan ng pamilya niyo. Ngunit hindi ko pala kailangan ng peking pagtanggap ng pamilyang ito. Ang kailangan ko ay dignidad at respeto na pinili niyong alisin sa akin. Napasigaw sa galit si Mama Letty. Ang kapal ng mukha mo! Akmang sasampalin niya ako. Pero agad na hawakan ni Mark ang kamay ng kanyang ina sa ere. Subukan niyong saktan pa ng kahit isang beses ang asawa ko. Seryosong babala ni Mark. Sa presintong tayo magkikita-kita. Matapos iyon, bumagsak sa upuan si Mama Letty, nanlalamig at nawalan ng lakas. Ang dating babaeng kayang kontrolin ng pamilya, ngayon ay nakaupo sa harap ng kanyang kasiraan. Tiningnan ko sila. Si Mia na nakayuko at umiiyak. Si Paulo na namumutla sa takot, nakasuhan siya ni Vanessa ng estafa. At si Don Roberto na parang tumanda ng 10 taon. 3 buwan matapos ang meeting na iyon, natapos ang investigasyon ng audit. Si Paulo ay sinibak at inobliga ng board na bayaran ng daan-daang milyong nanakaw. Si Don Roberto ay tinanggalan ng power sa board at isinantabi na. Si Mama Letty naman ay pinilit ng mga abogado na mag-post ng public apology sa Facebook upang bawiin ang lahat ng sinabi sa akin para hindi na umabot sa demandahan ang paninirang puri niya sa akin. Ang peking pirma sa bangko ay tuluyan ng binasura at ang aming bahay ay nanatiling ligtas. Nag-resign na rin si Mark sa kumpanya at nagbukas ng sariling maliit na firm. Habang naglilipat kami sa aming bagong kondo na nakuha para malapit sa trabaho, tiningnan ko ang langit na bughaw na bughaw. Hinawakan ni Mark ang kamay ko.
Ngayon, kapag pagod ka at ginabi, kakain tayo sa labas, ngiti niya. Walang sino mang mag-uutos sa'yo na paglutuan ang buong angkan. Natawa ako at maluha-luha. Napagtanto ko sa huli, ang rumespeto ay hindi nangangahulugang mawala ang boses at sariling dangal. Pwede kang magpasensya para sa peace of mind, pero hindi pwedeng pati ang sarili mo ay kalimutan mo na.